Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads. Kabanata 3851. Hindi ka ba natatakot sa yin chi, epekto ba ng munting geuma na iyon? Paano ito posible? Kaya't ang isang maliit na geuma ay maaaring makitungo sa napakaraming yin chi. Tumango si Feng Yun at sinabing, hindi ko ito naintindihan noong una, ngunit dahil ito ay isang espada ang isang babaeng pinagkakatiwalaan ng Diyos ay natural na karapat-dapat sa aking pagtitiwala. Nakipag-away ako sa pangalawa at pangatlong tiyuhin, at napakaganda ng epekto. Hindi na mahirap hawakan ng yin at maaari pang gamitin para sa pagtatanim. Tumawa si Jili Uhe, ikaw na matandang matigas ang ulo, pumasok ka ng walang antibodies. Ikaw. Ayaw mo talagang mamatay. Ipinagmamalaki din ni Chi Sanchuan, ako ay makasarili, hindi ko man lang tinitingnan, sino ang mundo ngayon, kung ano ang espesyal na ipinadala ng espada ng Diyos ay maaaring maging masama. Nakangiting sinabi ni Xiao Wang, ngayon, sa tingin mo ba ay mas mababa si Miss Chu kaysa kay Miss Su? Habang nagsasalita, biglang huminto sa paglipad si Xiao Wang at huminto sa harapan niya. Elder Wang, ano ang problema? Kumunot ang noo ni Xiao Wang at sinabing, hindi na ako makakalakad pa, nauuna na ang Juyuan, at kapag malapit na tayo, natatakot akong wala nang babalikan. Sandali ka lang ba hindi pumasok? Nagtataka si Zhou Hankong. Hindi ito malapit. Ito ay ang Juyuan Fissure ay lumawak, sabi ni Feng Yan sa mahinang boses. Tumango si Xiao Wang, oo, parang. Kahit papaano ay lumawak ito ng higit sa 100 beses kaysa dati. Ano? Isang grupo ng matatanda ang namutla, masyado itong exaggerated. Ang lugar na ito ay nasa ilalim ng kontrol ni Yin Chi kamakailan, at walang pumasok para mag-imbestiga. Hindi ko inaasahan na mawawasak ito ng husto. Seryosong sinabi ni Feng Yan-san, ang enchantment dito ay tila hindi na makayanan. Nang nakakunot ang noo ng mga matatanda, ang mga pagsabog ng pagbabago-bago ng enerhiya ay inilabas mula sa nakapalibot na Yin Chi. Ang reaksyon ni Xiao Wang ay matalas, at ang kanyang mga pakpak ay nakabuka mula sa likod halos kaagad. Mabilis na pag-urong. Lumipad siya sa himpapawid at mabilis na umatras ng daan-daang metro. Napansin din ni Feng Yunsan at ng iba pa na hindi ito maganda, at desperadong gumamit ng space transfer at acceleration skills para umalis sa gilid ng Juyuan. Ngunit mayroon pa ring tatlong matatanda, at ang pagtugon ay kalahating bit na mas mabagal. Nang gusto na nilang umalis, nalaman nilang hindi sila makakalipad, at isang hindi mapaglabanan na puwersa ang direktang humila sa kanila pababa. Elder Wu, Elder Yi, Elder Fan. Lumingon si Feng Yunsan at sumigaw, sinusubukang ibalik ang tatlo gamit ang mga kuko ng dragon, ngunit walang oras. Walang silbi, walang makakahuli sa kanila kapag pumasok sila doon. Sabi ni Xiao Wang. Lumalawak na naman ba ang Juyuan? Sobrang nakakakilig. Kakapusan ako ng hininga. Ang lahat ng matatanda na maswerteng nakatakas, lahat ay may matagal na takot. Sa napakaikling yugto ng panahon, ang tatlong matatanda na magkakilala sa loob ng maraming taon ay nawala. Ang kalupitan ng labanan ng Yin at Yang ay muling kapansin-pansing inilagay sa harap ng lahat. Anong klaseng panlilinlang ang ginamit nitong apo sa Underworld, at bakit patuloy na lumalawak ang bitik? Terina, may grupo ng mga demonyong magsasayaw dito mamaya, at susubukan kong gawing chaos antibodies ang mga may mataas na cultivation base. Pinaalalahanan ni Zhou Hankong si Sentence, isang grupo ng matatanda ang tumango lahat, ang pinakakagyat na gawain ay magpa-injection. Biglang kinuha ni Xiao Wang ang kanyang mobile phone, at pagkatapos tingnan ng mensahe, may bakas ng panggigigil sa kanyang mga mata. Kailangan mong magmadali. Natatakot ako na walang sapat na oras. Anong ibig mong sabihin? Gulat na tanong ng lahat. Napabuntong hininga si Xiao Wang, nagmula ang balita sa 10,000 Demon Star Region, at biglang lumitaw ang isang bitik malapit sa Eastern Emperor Realm. Kahit ang angka ng demonyo ay natagos na. Ang 10,000 Demon Star Region ay napakalapit sa Hongming Universe, anong meron? Kakaiba. Sa sandaling matapos ito, nakatanggap din si Zhou Hankong at iba pang matatanda ng impormasyon mula sa upstream at downstream. Duiman, may mga bitik din sa shop gate. Bakit nasa ganitong oras ang lahat? Baka may nangyari sa ilalim ni Jiekwon. Kinagat ni Xiao Wang ang kanyang mapupulang labi, ang sitwasyong ito ay malinaw na sumusunod. Ang digmaan ay pumasok sa panibagong yugto, kahit anong mangyari, at least sigurado na ang Underworld ay opisyal nang nagsimulang umatake, mauna na ako, lahat ay lalaban gaya ng plano. Pagkatapos magsalita ni Xiao Wang, lumiko siya sa isang linya. Direktang nag-teleport palayo ang gintong pulang apoy ng Phoenix. Eastern Emperor Realm, ang fringe area. Dahil nandito ang sentro ng kapangyarihan ng angka ng demonyo, sa nakaraan, ang angka ng demonyo ay siksikan sa loob at labas. Sa pagtingin sa madilim na kailaliman na biglang bumukas sa kalangitan, hindi mabilang na mga halimaw ang nataranta. Ang Yin Chi na patuloy na nakatakas ay magpapasama sa ilan sa mga halimaw na nahawahan nito sa makapal na tubig sa mismong lugar. Umalis ka. Lumayo ka rito. Ang ilan sa mga tagapagtanggol ng angkan ng demonyo ay malakas na nag-utos na hayaan ang mga taong angkan ng demonyo na lumikas mula rito.
Patuloy na bumuhos ang mga mabangis na multo at hayop, at habang pinapalawak ang mga bitik, ibinuko nila ang kanilang mga ngipin at isinayaw ang kanilang mga kuko upang salakayin ang mga kalapit na halimaw. Ang mga tagapagtanggol ay umakyat at nais silang iligtas, ngunit kahit na ang kanilang paglilinang ay higit na mataas, sila ay magdaranas ng mabibigat na casualty kapag nakatagpo nila ang mga yinchi na ito. Sa sandaling ito, isang puting lumilipad na sutla ang lumipad, at ang lumalakas na mental shockwave ay direktang dumurog sa ilang mga multo at hayop. His Royal Highness Princess. Nagpakita ng kagalakan ng mga gwardya, at si Jian Yuzo ang lumipad palabas ng Donghuang Palace. Nanlamig ang mga mata ni Jian Yuzo, at pagkatapos mag-obserbo ng ilang sandali, sinabi niya, ang Yin at Fisher na ito ay nasa panlabas na gilid lamang ng Eastern Emperor Realm, at hindi pa lumalawak sa loob. Talaga. Tila ang banal na kapangyarihan ng Chaos Bell ang humaharang sa Yin Chi na ito. Nasa labas. Hayaan ang mga demonyong tao mula sa labas ng mundo na lumayo sa lugar na ito, at ang mga nasa Eastern Emperor Realm, magmadali at pumasok sa lugar ng palasyo. Agad namang sumunod ang mga tanod sa ibaba. Isang grupo ng apoy ng Phoenix ang kumislap, at lumabas si Xiao Wang. Yuzo, okay ka lang? Tanong ni Xiao Wang na may pag-aalala. Anong ginagawa mo dito? Malamig na sabi ni Jian Yuzo. Ang mga halimaw na ito sa underworld ay sumalakay. Siyempre, nandito si nanay para protektahan ka. Nakainom na ako ng gamot na ibinigay ni Chu Yunyao, at napakaganda ng epekto nito. Ang mga maruruming bagay na ito ay hindi makakasakit sa akin. Sinabi ni Jian Yuzo, ikaw ito ang mainstay ng Hongmeng, kaya abala ako sa iyo. Hindi kita kayang pakinggan sa pagkakataong ito. Kahit na tuluyang nawasak si Hongmeng, hindi nito matutumbasan ang bigat ng iyong anak sa puso ng iyong ina. Nasaan ka man, naroon ako. Nakalimutan ni Xiao kumanta. Sumimangot si Jian Yuzo, gustong pag-alitan si Xiao Wang dahil sa pagiging makasarili, ngunit sa pagtingin sa mga mata ng kabilang partido, hindi niya ito matiis. Ang soul pool na itinayo ko dito ay aabutin ng isa pang araw. Pagkatapos ko itong gawin dito, babalik ako sa Hongmeng kasama ka. Masayang sabi ni Xiao Wang, gusto mo bang bumalik kasama ang iyong ina? Huwag mo akong intindihin, kailangan ko lang magtayo ng mas maraming soul pool, mapapanatili ng Chaos Bell ang lugar na ito, at gusto kong gamitin ito. Gusto kong palawakin ang Zizu Forest, at kailangan ko lang bumalik. Malamig na sabi ni Jian Yuzo. Okay, basta handa kang samahan ka ng nanay mo, pakikinggan ka niya, natatawang sabi ni Xiao Wang. Kinagat ni Jian Yuzo ang kanyang ibabang labi, biglang naglunsad ng pag-atake ang underworld, maaaring sa panig ng aking ama. Hindi. Agad na sinabi ni Xiao Wang na may pagkamangha, magiging maayos ang iyong ama. Siya ay immortal at immortal. Tulungan ang halimaw na hindi siya saktan. Tumango si Jian Yuzo at sinabing, hindi ko alam kung ano ang nangyari kay Chu Yunyao at sa iba pa, at kung mayroon ba silang dagdag na antibodies. Nakakuha ako ng maraming hit ng sabay-sabay. Kung gusto nating lahat ng tao ay makakuha ng antibodies, natatakot ako na huli na ang lahat. Maaari lang akong mag-antala hanggat maaari, kung magkano ang mail iligtas. Sa sandaling ito, isang komunikasyon ang biglang dumating. Tumingin si Xiao Wang sa kanya na may kakaibang hitsura sa kanyang mukha, at nagpatuloy, nagkataon lang, pinalaki mo lang si Ate Yunyao at pumunta ka dito. Nagulat din si Jian Yuzo, ngunit bihira para kay Chu Yunyao na gumawa ng inisyatiba na makipag-ugnayan sa kanila. Pagkatapos makinig ni Xiao Wang, sumimangot siya, okay. Kung gayon hihintayin kita. Anong sabi niya? Tanong ni Jian Yuzo. Naguguluhan si Xiao Wang, sabi niya. Gusto niyang pumunta sa death row ni Hongmeng at maghanap ng isang tao. Ang death row ni Hongmeng. Anong lugar iyon? Ito ay ang unang pagkakataon na narinig ito ni Jian Yuzo. Pagtatapos ng kabanatang ito. Kabanata 3852 mga sinaunang lihim. Mapait na ngumiti si Xiao Wang, maaaring hindi ka maniwala, kahit si Wei Niang ay hindi pa nakarinig ng lugar na ito. Kung gayon, ano ang hinahanap ni Chu Yunyao? Sa kritikal na sandali na ito, si Chu Yunyao ay hindi mag-aaksaya ng oras at mag-aaksaya ng oras, dapat lang kung mayroong anumang mapagkakatiwalaang impormasyon, kakausapin mo ba ako, sabi ni Xiao Wang. Sa oras na ito, maingat na nagtanong ang unang elder ng angka ng demonyo, Mrs. Xiao, Princess Yuzo, pinag-uusapan ba ninyong dalawa ang Hongming Death Row? Elder, alam mo ba ang lugar na iyon? Tanong ni Xiao Wang. Medyo nag-alinlangan ang dakilang elder at nagsabi, nakakita ang matanda na may kaugnayang mga talaan sa mga sinaunang aklat ng Biblia. Yaozo. Ang mga sinaunang Yaozo. Ang death row ni Hongmeng, bakit ito lumitaw sa mga sinaunang tao ng Yaozo? Pero hindi namin alam. Kakaibang sabi ni Xiao Wang. Hindi alam ni Mrs. Xiao na ang Hongmeng death row ay minsang ginamit ni Hongmeng para makulong ang ilang malalakas na dayuhang kaaway. Ngunit iyon ay isang napaka-sinaunang panahon. Nang maglaon, upang mabawasan ang mga salungatan, ang death row ay inalis at ang pangalan ay pinalitan. Oh, anong tawag doon ngayon? Parehong mausisa ang mag-ina. Sinabi ng dakilang elder sa mahinang boses na may mapaglarong ekspresyon, Dragon Valley. Natigilan sina Xiao Wang at Jian Yuzo. Ang tirahan ng Patron Saint. Ang lugar kung saan dating nanirahan si Green ay eksaktong Dragon Valley.
Hindi nakakagulat na matatawag itong death row ng Hongmeng, ang lugar kung saan nabubuhay ang berde, sino ang makakatakas. Eksakto. Tumango ang dakilang elder, at pagkatapos ay may kainahinalang sinabi, ngunit sa pagkakaalam ng matanda, ang death row na iyon ay matagal nang inabandona. Pagkatapos makipagkasundo ng demonyong emperador kay Hongmeng, ang lahat ng mga nakakulong ay pinalaya na, at ngayon ay muli silang pumunta doon. Sino ang mahahanap ko? Oo, kahit ang pangalang Hongmeng Death Row ay hindi na naaalala. Paanong nasa Human Alliance si Chu Yunyao? Nagtataka si Jian Yuzo. Ang mga babaeng may mga tiyuhin ay likas na hindi simple. Pagdating niya, natural nilang malalaman, sabi ni Xiao Wang. Pagkaraang ayusin ang mga tagapagtanggol ng angkan ng demonyo ng ilang sandali, bumalik sina Xiao Wang at Jian Yuzo sa Hongmeng. Sa orihinal, si Jian Yuzo ay pupunta sa Zizu Forest, ngunit talagang curious siya kung sino ang hinahanap ni Chu Yunyao, kaya sinundan niya ito. Ang dumating sa Hongmeng kasama si Chu Yunyao ay isang lalaking may itim na damit na mukhang matikas, may katanghaliang gulang na hitsura at marangal na aura. Sinulyapan lamang ito ni Xiao Wang, at ang kanyang katawan ay biglang nanginig, at ang kanyang mga mata ay hindi nang ahas na manatili saglit. Xiao Wang ng pamilya ni Xiaono, nakita ko na ang mga nakatatanda. Si Xiao Wang ay nagbigay ng saludo kay Yingying. Nagtaka si Jian Yuzo noong una, sino ang taong ito na maaaring gumawa ng ganito kay Xiao Wang. Ngunit matapos maingat na maramdaman ng hininga, naalala ko ang huling pagkubkob ng mga halimaw at hayop. Nagising ako kaagad. Nakita ni Yuzo ang senior. Nagmamadali ding ibinaba ni Jian Yuzo ang kanyang mayabang na ulo. Si Prince Gao ay mukhang walang pakialam at hindi tumugon. Ang oras ay mahalaga, alisin natin ang mga kasinungalingang ito. Sinabi ni Chu Yunyao, nasaan ang death row? Si Xiao Wang ay walang magawa, ngunit imposible para sa sinumang magsasaka na huwag pansinin si Prince Gao, kahit si Chu Yunyao, isang tech na baliw, hindi ko sineseryoso si Prince Gao. Sister Yunyao, sumama ka sa akin, dumating ang grupo sa Longgo, na isang malayang malawak na kontinente. Walang gaanong halaman sa ibabaw nito, mukhang napaka-desolate. Mayroon lamang isang malaking kuweba, sa gitna ng kontinente. Ito ang death row ni Hongmeng. Tumingin si Chu Yunyao kay Prinsipe Gao na nasa tabi niya na may kainahinala. Ang mga mata ni Prinsipe Gao ay puno ng paghanga sa sandaling ito, at tila siya ay lubos na nasisiyahan sa tigang na lupain ito. Narinig ko lang ang tungkol dito, at hindi ko alam kung saan iyon. Ngunit mayroong isang berdeng pabango dito, kaya ito ay dapat natirahan ng berde. Oo, senyor, ito ang dating Dragon Valley kung saan nakatira ang Patron Saint, sabi ni Xiao Wang. Hindi masama, ito ay talagang isang napakagandang pugad upang itago ang hangin at tipunin ng chi dito, papuri ni Prinsipe Gao. Ano ang kahanga-hanga sa isang sirang kuwebang bato? Pagkatapos ng lahat, ang isang dragon ay isang dragon. Gaano man ito mag-transform sa anyo ng tao, ang estetika at mga gawin nito ay mga hayop pa rin, pungol ni Chu Yunyao. Natigil ang ngiti ni Prinsipe Gao, at si Chu Yunyao ang naglakas loob na sabihin ang mga ganoong bagay sa harap niya. Prinsipe Gao, sigurado ka bang nandito ang taong iyon? Tanong ni Chu Yunyao. Narinig ko lang ito sa simula, ngunit hindi ako sigurado kung umalis siya. Sa iyong lakas, hindi mo ba ito nakikita? Umiling si Prinsipe Gao, kung ayaw niyang mahanap siya ng haring ito, kahit na nakatayo ang haring ito sa harap niya, natatakot akong hindi niya siya makilala. Si Xiao Wang at Jian Yuzo ay mukhang natigilan at naghihinala. Mali ang narinig ko sa sarili ko. Senyor, sino kayang may ganyang skills? Sino? Ang taong ito. Sinabi ni Prinsipe Gao, hindi ko rin alam, ngunit ang alam ko lang na ang taong ito ay ipinanganak sa angkan ng Shenlang, ngunit nakita ko siya. Ang bloodline ni Shenlang ay may pinakamataas na talento. Ang tao. Hindi mo man lang alam ang pangalan niya. Saka paano mo nalaman na nandito siya? Tanong ni Jian Yuzo. Pangalan. Umiling si Prince Gao, dapat mong malaman na sa ating panahon, ang pangalan ay hindi mahalaga, ang lakas ay isang simbolo ng pagkakakilanlan. Ang taong ito ay isang henyo na personal na pinili ng nakaraang henerasyon ng Demon Dragon Emperor, at naubos na niya ang kanyang lakas. Inaalagaan ng masusing pagsisikap, maaari itong ilarawan bilang isang tunay na dragon sa mga tao, Diyos sa mga dragon. Ngunit ito ay katawa-tawa. Kung hindi niya pinangunahan ang orihinal na mga masters na simulan ang Dragon Slaughter na iyon, ang nakaraang henerasyon ng Demon Dragon Emperor ay hindi nawasak. Namutla ang mag-ina ni Xiao Wang nang marinig nila ito. Sabi mo, kaaway siya ng Demon Dragon Emperor. O isang disipulo ng nakaraang henerasyon ng Demon Dragon Emperor. Nagrebelde siya sa kanyang amo. Bagaman ang gayong mga mapanghimagsik na bagay ay labis na kasuklam-suklam, ito ay napakalakas din. Ang Demon Dragon Emperor ngayon ay naghiganti sa kanyang ama, pinatay ako at ang iba pang mga demonyong dragon, mythical beast at lahi, at ang Panginoon ng Hongmeng, pinatay, pinigilan at pinigilan. At ang Demon Dragon Emperor ay talagang hindi masyadong mabuti sa taong ito. Ang paraan, dahil isa na siyang 9 Tribulations Azure Dragon noong siya ang huling Demon Dragon. Nagulat na naman ang mag-ina sa electric shock, at namamanhid ang kanilang mga katawan. Siyam na nakawan. May pangalawang 9 Tribulations talaga si Hongmeng. O dragon ng tao. Hindi lang alam ng taong ito kung bakit, at wala siyang anumang pagtutol.
Nagkusa siyang pumasok sa death row ni Hongmeng, at pagkatapos ay hindi na siya lumabas. Ito rin ang alam ng haring ito bago pa si Xia Juyuan, may ilang mga pagdududa, sa katunayan hindi ko pa ito naiisip. Napabuntong hininga si Prinsipe Gao, sa orihinal, ang mga lumang kaganapang ito ay wala na. Hindi na ako nag-abala pang bigyang pansin ito. Sa pagkakataong ito ay si Chu Girl ang pumukaw ng ilang alaala. Naisip ni Wang, dahil katapusan na ng mundo, subukan nating lutisin ang ilang kalituhan sa aking puso. Sinabi ni Chu Yunyao, palagi kong nararamdaman na ang matandang Diyos at si Pangu, ang dalawang henerasyon ng Demon Dragon Emperor, at ang seryeng ito ng mga hinaing at hinaing. Ito ay hindi isang ganap na pagkakataon. Dahil ang taong nanguna sa pagkubkob sa Old Demon Dragon Emperor ay maaaring buhay pa, at siya pa rin ang alagad ng isang matandang demonyo, siya ay dapat na ang katotohanan ng matandang demonyo, siya ay dapat na ang emperador ay malapit sa emperador. Anyway, kung kaya niya kung tatanungin mo siya ng malinaw, baka malutas mo ang maraming pagdududa. Habang nagsasalita, nakapasok na ang grupo sa malaking Dragon Cave. Kabanata 3853 gamitin ang kahit anong gusto mo. Bagamat mukhang magaspang mula sa labas, ang loob ng Dragon Cave ay puno ng makulay at napakarilag na mga hadlang na batong pang-alahas. Si Chu Yunyao ay sumisid ng buo, habang nagsasalita pa, babalik siya upang maghukay dito at gamitin ito bilang pang-eksperimentong material, kung hindi, ito ay masyadong masayang. Ito ang tinatawag na mag-ina ni Xiao Wang ay hindi maaaring tumawa o umiyak, ano ba ang iniisip ng babaeng ito buong araw? Dahil wala naman talagang nakapasok sa Green Dragon Cave, lahat ay nag-e-explore habang nanunood. Ang itaas na antas ng Dragon Cave ay medyo bukas, at sa sandaling makarating ka sa ibaba, ito ay nagiging masalimuot. Nang sumisid ako sa pangunahing bahagi ng buong lupain, sa wakas ay nalaman ko na talagang napakaraming selda ng bilangguan. Sa kabutihang palad, dahil ang mga sel ay karaniwang walang laman, mas madaling mahanap ang mga ito. Pagkatapos ng ilang paghahanap, lahat ay dumating sa pinakamalalim na bahagi at sa wakas ay nakakita ng isang grotto na may mga tao. Sa madilim na espasyo kung saan hindi makita ang limang daliri, humarap ang lalaki sa dingding at naka-crossleg na nakatalikod sa karamihan. Ito ay isang buhay na tao. Sumimangot si Chu Yunyao at nagsabi, bakit walang hininga? Maaaring ito ay isang eskultura ng bato. Hindi katakataka na naisip niya iyon, dahil ang likod ay puno ng dayap, tulad ng isang estatwa ng bato. Anak, hindi ko maramdaman kahit para sa aking ina, buhay pa ba ang taong ito? Natigilan din si Xiao Wang, ang kanyang persepsyon ay hindi makadetect ng kahit katiting na hininga. Si Jian Yuzo ang pinakasensitibo sa mga pagbabago ng kaluluwa. Pagkatapos ng maingat na pangunawa, bumulong siya, ang kaluluwa ay bahagyang nagbabago, ngunit hindi ako sigurado kung ito ay buhay pa. Gusto niyang mamatay. Pero hindi niya magawa. Napabuntong hininga si Prince Gao. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Chu Yunyao. Sinabi ni Prinsipe Gao, 9 Robbery Qinglong, ang katawan ay immortal, ang kaluluwa ng dragon ay immortal, may kapangyarihan ng lumikha, at nahihigitan ang 5 taes. Kaya lang na siya mismo ay walang pagnanais na mabuhay, ngunit hindi niya kayang patayin ang kanyang sarili. Pinapatay ang kanyang sarili, kaya maaari lamang niyang hayaan ang mga function ng buhay na makatulog ng buo. Siya ay hindi patay, ngunit siya ay isang buhay na patay, maliban kung gusto niyang gisingin ang kanyang sarili. Kung hindi, para sa amin, siya ay isang batong eskultura ng lumikha. Desperadong nagmamakaawa para sa kamatayan. Pero hindi pwedeng mamatay. Ang tatlong babae ay hindi alam kung paano ilarawan ang mood sa oras na ito. Ang immortalidad na pinangarap ng hindi mabilang na mga practitioner ay talagang isang gulo para sa malakas na lalaking ito. Senior, gusto kong magtanong sa iyo tungkol sa Demon Dragon Emperor. Sinubukan ni Chu Yunyao na humakbang pasulong. Hindi tumugon ang estatwa. Naglakad si Chu Yunyao patungo sa rebeltong bato at tiningnan ang ulo sa ilalim nito. Maging ang balangkas ng kanyang mukha ay malabo na, lahat ay kondensada na batong lupa. Kung hindi pa nagpasya si Prince Gao na hindi patay ang taong ito, hinding-hindi ito maniniwala ni Chu Yunyao. Xiao Wang, sunugin mo siya ng apoy. Sabi ni Chu Yunyao. Bulalas ni Xiao Wang sa isang pambihirang bulalas, nanlaki ang kanyang magagandang mata at sinabing, Sister Yunyao, seryoso ka. Anong kinakatakutan mo? Mamamatay ako kasama mo kapag may nangyari. Sabi ni Chu Yunyao. Ito. Tumingin si Xiao Wang kay Prinsipe Gao, bakit hindi mo anyayahan ang nakatatanda? Bumantong hininga si Prinsipe Gao at direktang nagpakita ng isang lumalamon na kapangyarihan. Sa isang maliit na lugar, ang ultra-high-intensity swallowing vortex ay nagpabago ng husto sa ekspresyon ng mag-ina ni Xiao Wang. Ang mga practitioner lang ang makakadama kung gaano kalaki ang kapangyarihan sa loob. Biglang-bigla, sa eskultura ng bato, hindi mabilang na mga labi ng bato ang sinipsip. Isang hubad na katawan ng lalaki ang lumitaw sa harap ng lahat. Pero ang ikinagulat nila ay ang lalaking ito ay flat ang itsura, dilaw ang kutis, at matangkad. Siya ay isang napaka-ordinaryong tao. Gayunpaman, ang kakayahang manatiling hindi gumagalaw sa ilalim ng lumalamon na kapangyarihang ito, tanging ang alikabok lamang mula sa katawan ng natatangay, ay isang patunay ng lakas. Hindi ako nagising ng ganito. Hindi makapaniwalang sabi ni Xiao Wang. Si Chu Yunyao ay masyadong tamad na magsalita ng walang kaparirikon, itinaas niya lamang ang kanyang kamay at itinuro ang isang ion beam na kanyan patungo sa lalaki.
Diretso ang tingin ng mag-ina sa eksenang ito, baliw talaga ang babaeng ito. Boom! Pumutok ang kanya ng ayon, ngunit parang walang nangyari, at hindi pa rin nagbabago ang lalaki. Walang silbi, sabi ni Prince Gao, hindi mo makikita na ang taong ito ay parang nasa harap mo, ngunit sa katunayan, ang kanyang mga sukat ay hindi kapareho ng antas mo. Sinisipsip nito ang alikabok mula sa kanyang katawan, hindi ito makakaapekto sa kanyang katawan, anumang paraan mo, ay walang silbi. Sumimangot si Chu Yunyao, wala na ba talaga? Isa itong siyam na rubbery blue dragon. Hindi man niya kayang paikutin ang tide, siguradong malaki ang papel niya. Ngayon, parang gininto ang bundok ang nasa harapan mo, ngunit dahil walang paraan para mahukay ito, ang buong pamilya ay napakahirap na sila ay namatay sa gutom. Si Chu Yunyao ay likas na balisa. Kung gusto mong alagaan ka ng isang taong humihingi ng kamatayan, dapat mong itapon ang ilang bagay na partikular na sensitibo sa kanya para magising siya. Nagsisi si Prince Gao, sa kasamaang palad, hindi alam ng prinsipe na ito ang kanyang pangalan. Hindi pa banggitin, alam niya kung ano ang mahalaga sa kanya. Ilang beses nil-eyebot ni Chu Yunyao ang lalaki, huminga ng malalim, at nag-isip ng malalim. Pagkaraan ng mahabang panahon, sinabi ni Xiao Wang, Sister Yunyao, bakit hindi ka umalis sa ngayon, marami pa namang bagay sa labas, naghihintay na harapin mo. Oo, malinaw na gumana ang Chaos Antibody, at ngayon lahat ng partido sa Hongmeng ay sabik na makuha ito. Ano? Sabi ni Jian Yuzo. Hindi ito pinansin ni Chu Yunyao, mamulong siya sa kanyang sarili. Ang taong ito ay hindi pumupunta kahit saan, ngunit pinipiling manatili sa ilalim ng pugad ng berdeng dragon. Lu Yewuya, Pangu. Ang matandang Demon Dragon Emperor. Hindi, tiyak na may ilang mga palatandaan, na-miss ko ito. Kakaiba, dahil ang taong ito ay napakahalaga sa mga gawain ng taon, bakit walang nakakaalam ng kanyang pangalan? Nakinig si Prinsipe Gao, ngumiti ng mapait, girl, kailangan mong malaman na sa katunayan, maraming apelyido at pangalan ang lumitaw sa ibang pagkakataon. Sa oras na iyon, sinabi na ang pamilyang Shenlang, tulad ng Feng, Qi at iba pang mga apelyido, ay hindi pa lumalabas, at ang mga pangalan ay mas iba-iba. Tulad ng mga Diyos at hayop, ang lahat ng lahi ay gustong gumamit ng isang karakter para sa kanilang mga pangalan, para lamang iligtas ang gulo. Walang pangalan, iyon ay normal na bagay, walang kakaiba, kumunot ang noo ni Chu Yunyao at sinabing, iligtas ang gulo. Kung gayon bakit niya ito pinalitan, siya? Sino si? Siya. Biglang kinilig si Chu Yunyao at lumingon. Sinigawan niya ang lalaki, walang pangalan. Wumang ang pangalan mo. Ang. Umalangaw-ngaw ang boses sa grotto. Maya-maya, hindi pa rin sumasagot ang lalaki. Hindi pumayag si Chu Yunyao at nagtanong, Prinsipe Gao, anong mga apelyido mayroon ng pamilyang Shenlang noong panahong iyon? Sa oras na iyon, ang karamihan sa mga tao ay si Ji Wumeng. Direktang tumawag si Chu Yunyao. Tulala si Jian Yuzo, Hoy, Chu Yunyao, wala ba siyang pangalan dahil Wuming, ang tawag sa kanya? Hindi mo siya binigyan ng pansamantalang pangalan. Bago siya matapos magsalita, kinilig si Jian Yuzo. Natatakot siyang tumingin sa lalaki. Mas lumakas ang pagbabago bago ng kanyang kaluluwa. Ano? Mabilis itong naramdaman ni Prinsipe Gao at nalaman niya na totoo nga. Girl Chu, tama kaya ang pangalan mo? Paano mo nalaman ang pangalan niya? Ang mga mata ni Chu Yunyao ay kumikislap, at sinabi niya, nahulaan ko rin ito, kung tutusin. Matagal na itong ginamit ng taong iyon. Hindi dapat basta-basta ginagamit ang pangalang Anonymous. Kabanata 3854 na walang pangalan. Bagamat nawala si Yewuya, ang maraming pahiwatig na naiwan ay unti-unting nagpapatunay na ang mga ito ay may pambihirang kahalagahan. Isang malakas na tao ng parehong henerasyon ng nakaraang henerasyon ng Demon Dragon King, isang karakter na nanguna sa lahat ng powerhouses upang talunin ang nakaraang henerasyon ng Demon Dragon King, ngunit walang nakakaalam ng kanyang pangalan. Ito ay ganap na hindi makatwiran. Unless, sinadya niyang itago, o, napaka-espesyal ng pangalan niya. Wumeng, bamulong si Prinsipe Gao, hindi katakataka na sinabi niyang di pinangalanan, siya, tinawag lang siyang Wumeng dahil sa kanyang pangalan. Oo, ito ay dahil sa pangalan na ito na mali mong isipin na wala siyang pangalan. Habang nagsasalita siya, bigla niyang nakita na ang kalahating patay na katawan ni Ji Wumeng ay sumailalim sa pagbabagong nakikita ng mata. Ang orihinal na madilim na dilaw na kutis ay unti-unting nagsiwalat ng dampi ng dark gold bronze. Ang tuyong katawan, ang mga kalamnan ay unti-unting lumalim, na parabang napuno muli ang mga natuyong daluyan ng dugo. Maging ang katamtamang mukha ay naging angular at kabayanihan matapos mapasigla. Paborito. Ito ay katulad niya noon. Nakita ni Prinsipe Gao ang eksenang ito at may damdaming nagsabi, mukhang ang pagtawag lamang sa kanyang tunay na pangalan ang makapagpapagising sa kanya. Napaatras ng ilang hakbang ang lahat, sa takot na maabala ang paggising. Walang pangalan si Ji. Ngunit pagkaraan lamang ng ilang sandali, binuksan ni Ji Wumeng ang kanyang mga mata at dahan-daang tumayo. Sa oras na ito, ang kanyang buong ugali at figure ay ganap na naiiba sa mga ngayon, tulad ng isang perpektong iskultura, puno ng pagkalalaki. Hindi napigilan ni Xiao Wang ang pagkurap ng kanyang magagandang mata at nilunok ang kanyang lalamunan. Tiningnan ni Ji Wumeng ang ilang taong naruroon ng mahinahon, walang ekspresyon. Nang makita niya si Prinsipe Gao, bahagyang nagulat siya. Ikaw ba?
Mapait na ngumiti si Gao, bakit, sa tingin mo patay na ako? Tumango si Ji Wumang, hindi kanya pinatay, hindi talaga madali. Haha, ang isip ng Demon Dragon Emperor ay lampas sa aking tansya, sabi ni Prince Gao. Hindi niya naririnig ang sinasabi mo dito, kaya hindi mo na siya kailangang purihin. Sabi ni Ji Wumang, nakatingin kay Chu Yunyao at sinabing, sinasabi ba niya na pumunta ka rito para hanapin ako? Agad na naintindihan ni Chu Yunyao na si Ye Wuya ito. Oo, kilala niyo talaga ang isa't isa. Hindi nagsalita si Ji Wumang, ngunit ipinikit ang kanyang mga mata at napaisip. Bigla, maliban kay Chu Yunyao, si Prinsipe Gao at iba pa ay namamanhid ang anit. Parang gulong-gulo ang utak, at kailangang bunutin ang mga utak. Tila ang buong underground grotto ay umiikot, ang mga bituin ay gumagalaw, ang malawak na universo ay 10-10 bilyong light years sa isang iglap. Ang pakiramdam ng pang-aapi sa isip ay nagpakawala sa kanila. Anong nangyayari? Sumasakit ang ulo ni Jian Yuzo, pakiramdam niya ay hihimatayin siya habang hawak ang kanyang ulo. Ang mukha ni Xiao Wang ay namumutla din at nataranta. Huwag magpanik. Binabasa niya ang ating memorya, dapat ay sinusubukan niyang unawain ang mga panahong ito noong siya ay natutulog, kung ano ang nangyari sa buong Fifth Tai. Ngunit dahil masyadong malakas ang mga pagbabago sa pag-iisip na inilabas sa isang iglap, mahilo ka. Nabigla ang mag-ina at napilitang basahin ang alaala. Ito ay masyadong mapagmataas. Shenlong bloodline meron pa bang ganyang skills? Kung gayon, bakit okay si Chu Yunyao? Nagtataka si Jian Yuzo. Kahit na si Chu Yunyao ay hindi isang cultivator, hindi ba may epekto sa kanya ang pagbabago-bagong ito? Medyo naguguluhan din si Prince Gao, nakatingin kay Chu Yunyao na nagtataka. Nag-isip sandali si Chu Yunyao, at direktang na-visualize ang kanyang Starfire armor. Biglang nabalot ang buong katawan ng silver gray na biological armor. Ang aking Starfire armor ay pinuprotektahan ako sa lahat ng oras. Maaaring ito ang aking tagumpay sa walang hanggang material na pananaliksik, at ito ay may malakas na pagtutol sa mga pagbabago sa pag-iisip. Ang tatlong magsasaka ang hindi nakaimik, at si Prinsipe Gao ay kumbinsido. Hindi ko inaasahan na ang mga babae sa paligid ng Sword God ay napakasama. Bilang nagsasalita siya, narinig niyang bamulong si Ji Wumang, Sword God. Ye Fan. Talagang naghintay ito sa kanya. Napaka numero 1. Mga tao. Nagmamadaling tanong ni Chu Yunyao, Senyor, sinasabi mo bang hinihintay ng Diyos ng digmaan si Ye Fan? Binuksan ni Ji Wumang ang kanyang mga mata at sinabing, hindi naghihintay kay Ye Fan, ngunit naghihintay ng pagkakataong masira ang laro. Mga tao. Break ang the game. Nag-isip si Chu Yunyao. Ji Wumang, ito ang unang pagkakataon na malaman ng haring ito ang iyong pangalan. Nagtanong si Gao, narito ang haring ito ngayon dahil sa pag-aalinlangan sa kanyang puso. Ikaw ang nagsimula ng labanan laban sa matandang Dragon Emperor. Ikaw ang sumuko sa pakikipaglaban sa kasalukuyang Demon Dragon Emperor. Ano ang nangyari noon? Ang mukha ni Ji Wumang ay puno ng mga pagbabago, at pagkatapos ng mahabang katahimikan, siya ay bumantong hininga, bueno. Dahil siya ay gumawa ng mga kalkulasyon, ako ay mabuhay muli. Hindi ito ang lugar upang makipag-usap, tama. Bago maghintay ng ilang tao na magsabi ng anuman, nalaman ng lahat na nagbago ang eksena sa harap nila, at sila ay direktang inilipat sa isang eleganteng patio. Okay naman si Prince Gao, tumigas ang tatlong babae. Masyadong swabe ang space transfer na ito, parang mga manika ang pagtrato sa kanila, lumalayo kapag sinabi nilang lumipat. Ha! Ito, hindi ba ito ang aking bahay? Natigilan si Xiao Wang nang makitang bahay niya ito. Agad na naunawaan na nabasa ni Ji Wumang ang kanyang memorya at alam ang lugar na ito. For a time, namula ang mukha ni Xiao Wang, dahil nangangahulugan iyon na ang kanyang, hangin at buwan, na mga gawa ay kilala rin ng senior na ito. Gayunpaman, malinaw na hindi interesado si Ji Wumang na pag-usapan ito. Hindi niya alam kung kailan siya nagsuot ng maluwag na puting damit, nagsali ng isang tasa ng tsaa at humigop. Matapos mapaupo ang lahat, sinabi ni Ji Wumang, ang aking Panginoon, ang Demon Dragon Emperor, ay may kakayahang sirain ang mundo, ngunit natalo ko siya, alam mo ba kung bakit? Kumunot ang noo ni Prince Gao, ang dahilan kung bakit sumang-ayon ang lahat na kabkuban ang Demon Dragon Emperor ay dahil ikaw ang nanguna at mabilis na nagtagumpay. Marahil kaya mong patayin ang matandang Demon Dragon Emperor, hindi dahil pinagkadalubhasaan mo ang kahinaan nito. Umiling si Ji Wumang. Sa simula, naisip ko rin na ito ay ang aking sariling lakas na sapat na upang hamanin ang Master. Ngunit sa kalaunan ay gusto kong maunawaan. Sino mang Demon Dragon Emperor ay hindi matatalo ng killed by the strong ng mundong ito. Dahil ang Demon Dragon Emperor ay kumakatawan sa sukdulang pagkawasak, at kapag ang mundo ay ipinanganak, ito ay lumalaki kasama ng mundong ito. Upang wasakin ang mundo, ang kapangyarihang panlaban ng Demon Dragon Emperor ay dapat na mas mataas kaysa sa Shenlong. Anumang powerhouse maliban sa. Kapag ang Dragon Emperor ay tunay na nagising, hindi na ito umaasa sa cultivation para makakuha ng kapangyarihan. Ang kapangyarihan nito ay ang kapangyarihang wasakin ang mundo. Bago masira ang mundo, hindi na ito malalampasan. Kumunot ang noo ni Prince Gao.
Narinig nga ng haring ito ang tungkol dito, kaya palagi akong nalilito. Ang dahilan kung bakit kami nagtagumpay sa simula ay dahil, Master, bago ako humarap sa akin, talagang nakonsumo ng marami, at masasabi pa nga na, ay malubhang nasugatan, matigas na sabi ni Ji Wumeng. Natigilan si Prinsipe Gao, ano? Sa oras na iyon, ang Demon Dragon Emperor ay nasugatan. Tumango si Ji Wumeng at sinabing, bagaman mahirap isipin, ngunit kung hindi ito ganito, kahit pagdagdagan pa natin, imposibleng patayin si Master. Hindi nakakagulat. Sinabi mo na, sa labanang iyon, ang momentum ng Demon Dragon Emperor ay talagang iba sa karaniwan, ungol ni Prince Gao. Si Chu Yunyao at ang iba pang mga babae na nasa tabi nila ay nakinig na ng may halong hininga. Ang mga sinaunang lihim na ito ay isang bagay na hindi nila naisip. Kung gayon, sino ang nanakit sa Demon Dragon Emperor? Tanong ni Chu Yunyao. Kabanata 3855 sino ito? Tumingin si Ji Wumeng kay Chu Yunyao ng mapaglaro. It's not necessarily someone, it's very likely. It's a certain power. Dapat alam mo na ang kapangyarihang ito. Hindi nagulat si Chu Yunyao, at bamulong pagkatapos ng kaunting pag-iisip, isa ba itong templo? Golden the Mask, ang misteryosong Golden Mask na tao, ay nagsabi sa akin na ang layunin ng Master na pagsasanay sa akin ay makasarili. Kung matagumpay kong pag-isahin ang Yin at Yang, maaalis ng Demon Dragon Emperor ang kapalaran ng pagsira sa mundo at paghahari magpakailanman. Ang mundong ito. Napabuntong hininga si Ji Wumeng, kung sino man ang maaaring makapinsala sa Demon Dragon Emperor, malamang na ang mga hukom lamang ng templo. Bakit ba pinaniwalaan sila ng nakatatanda noong una? Sa halip na magtiwala sa matandang Demon Dragon Emperor. Kakaibang sabi ni Chu Yunyao. Mapait na ngumiti si Ji Wumeng dahil inamin mismo ng Master. Ano? Natigilan ang lahat. Sinabi ni Ji Wumeng, diretso kong tinanong si Master sa simula. Sinanay niya ako at hiniling sa akin na pag-aralan ang misteryo ng pagbubukas ng langit ni Pangu. Para ba sa kapakanan ng pagpapanatiling umiiral ang mundong ito, upang mapanatili nito ang pamamahala nito? Kay Tian. Ito pala ay kay Ye Fan ay may parehong ideya. Nagulat si Jian Yuzo. Ano ang sinabi ng Demon Dragon Emperor? Tanong ni Chu Yunyao. Paggunita ni Ji Wumeng, hindi ito itinanggi ni Master, at hindi siya nag-abalang magsinungaling sa akin. Sinabi lang niya na ito ay talagang dahil sa pagiging makasarili, ngunit ito ay upang tuklasin din ang katotohanan. Noong oras na iyon, nakaramdam ako ng panlilinlang at hindi naisip ang dahilan sa likod nito. Malalim na kahulugan. Naramdaman ko lang na ginamit ako at naging kasangkapan na ginamit ng Demon Dragon Emperor para pamunuan ang Fifth Tai. Dahil dito, ang senior ang nanguna sa pagpapabagsak sa matandang Demon Dragon Emperor. Tanong ni Chu Yunyao. Nahihiya akong sabihin ito, umiling si Ji Wumeng at sinabi, noong oras na iyon, ang malalang sakit na hindi natutulog sa aking katawan sa loob ng mahabang panahon ay sumiklab, ang aking ugali ay nagbago ng husto, at hindi ako mapakali kahit kailan. Bukod pa rito, nakipag-ugnayan sa akin ang ilang pinuno ng Hongmeng noong panahong iyon, na sinasabing hanggat napatay ang Demon Dragon Emperor, may iligtas niya ang mga karaniwang tao sa mahabang panahon. Kumunot ang noo ni Prinsipe Gao at sinabing, maaaring ang mga pinunong Hongmeng na iyon ay. Sa pagbabalik tanaw ngayon, posible talaga na ako ay naudyukan ng mga tao sa likod ng mga eksena. Sinabi ni Ji Wumeng, ngunit kahit na ano, kung hindi ako ang nanguna, hindi sana bumagsak ang Master, at wala ng 5 taiji mamaya. Kapahamakan. Naguguluhan na sinabi ni Xiao Wang, ang senior ay isang Qinglong ng 9 na kapigatian, anong uri ng matigas na sakit ang mayroon ka na hindi mo kayang labanan at pagalingin? Hey! Natawa si Ji Wumeng sa kanyang sarili, ang ugat ng aking sakit ay ang ugat ng aking karamdaman. Sa Shenlong bloodline, na ito. Anong ibig mong sabihin? Ang bloodline ng pamilya Shenlong ay talagang katulad ng blood type, na sinasabi ng mga ordinaryong tao, maraming uri. May ganoong pahayag. Ang tanong ni Xiao Wang. Maaaring may pagkakaiba sa pagitan ng ating kadugo sa Phoenix. Sinabi ni Prince Gao, totoo na ikaw, ang babaeng Phoenix at ang babaeng Phoenix, ay may magkaibang linya ng dugo. So yun ang ibig sabihin. Tumango si Xiao Wang. Oo, marami pa ring alam si Lao Gao. Tumango si Ji Wumeng, ito lang na karamihan sa mga pagkakaiba sa mga bloodline ay pagkakaiba lamang sa mga talento. Halimbawa, ang ilang mga linya ng dugo ay namamahala sa apoy, ang ilang mga linya ng dugo ay namamahala sa tubig, at ang ilan ay napakamahirap gisingin, at ang ilan ay medyo madali. Ngunit, ang dugo ng banal na dragon sa aking katawan ay may kakaiba, na, ang dugo ng baliw na dragon. Ang banal na dugo ng dragon ko ay natural na madali. Ang paglikha ng Mad Dragon Transformation, bagamat madaragdagan ang lakas ng labanan, mas malamang na tumakas ito at mawalan ng kontrol. Narinig ito ni Chu Yunyao at hindi niya maiwasang maalala na may binanggit si Ji Wanqing sa kanya. Noon, sa Earth, minsang nawala ng kontrol si Ji Wanqing Han Tian sa pagbabago ng kanyang baliw na dragon at muntik nang magdulot ng sakuna. Tila na bilang karagdagan sa sariling paglilinang ni Ji Han Tian, ang komposisyon ng kanyang dugo ay may kaugnayan din. Nagpatuloy si Ji Wumeng, noong bata pa ako, minsan akong nagsara sa isang lihim na silid upang hindi makasakit ng iba. Hiniling pa nga ng aking ama ang mga monghe ng Budismo na tulungan akong pakalmayin ang dugo sa aking katawan sa pamamagitan ng mga pagsasanay sa Budismo. Pagkatapos ng tunay na paggising ng linya ng dugo ng banal na dragon para sa paglago ng kaharian ng kapayapaan, ang kahibangan ay bihirang lalabas.
Akala ko hindi na mahuhulog sa kabaliwan ng siyam na pagnanakaw ng asul na dragon, ngunit hindi ko inaasahan. Sa oras na iyon, kaharap ang Panginoon, ngunit hindi ko makontrol ang aking puso, nawala ang aking kalmado. At ang dugo ng baliw na dragon sa aking katawan, dahil ang aking bloodline ay itinaas sa Qinglong 9 Tribulations, ay naging mas mahirap kontrolin. Natigilan ang lahat, maging si Prince Gao sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkaroon ng ganoong sitwasyon si Ji Wumang sa simula. Marahil ay ikinulong mo ang iyong sarili sa Hongmeng Death Row para sugpuin ang iyong bloodline. Tumango si Ji Wumang, ngunit umiling muli. Pagkatapos ng pagkamatay ng Master, palagi akong nakakaramdam ng isang buhol sa aking puso. Pakiramdam ko ako ay masyadong nagmamadali, at ang pagsiklab ng baliw na sakit sa dugo ay medyo kakaiba din. Hanggang sa taong iyon. Nasa bibig mo ba si Yewuya? Lumapit siya sa akin, ako doon lang ako naging mas kumbinsido sa isang bagay. Ang Diyos ng digmaan ay talagang pumunta sa iyo. Ano ang sinabi niya? Kinaikit ni Chu Yunyaw ang kanyang mga mata. Sinabi ni Ji Wumang, hinahanap niya ang behind the scenes na katotohanan na hinadlangan noon si Kai Tian. Tinanong niya ako kung may lumapit sa akin na may gininto ang maskara. Pagkatapos ng mahabang pakikipag-usap sa kanya, napagtanto ko na maaaring hindi ko talaga ako naiintindihan. Master, ang templo ay may sariling mga patakaran, at ang tansong sibilisasyon ay dapat nawasakin ng regular. At maaaring natuklasan ito ng aking Panginoon sa pamamagitan ng pagbukas ng langit ni Pangu. Sa katunayan, maiiwasan ng sibilisasyong ito ang kapalaran ng pagkawasak sa pamamagitan ng pagbubukas ng kalangitan. Ang guro ay may makasariling intensyon, ngunit kung ito ay maaaring maging matagumpay, ito ay talagang hindi makakasama sa mga nilalang na may damdamin. Bukod dito, malaki ang posibilidad na ang dahilan kung bakit nasuspend ang Pangu Kai Tian ay dahil ang templo ang nasa likod ng katitisuran. Ang mga mata ni Prinsipe Gao ay kumikislap at sinabing, kaya. Ang matandang emperador ng dragon, ang ginawa niya, ay nasa templo na. Isang nakakasira sa paningin. Hiniram ng templo ang ating kamay para tanggalin ang matandang demonyong emperador ng dragon. Ngunit dahil ang templo ay may ganoong lakas, bakit hindi direktang palitan ang demonyong emperador ng dragon? Sinabi ni Ji Wumang, gagawin ko ito. Hindi ko alam, baka imposible, baka hindi kailangan, oh. Nakakahiya. May isa pang posibilidad. Biglang sinabi ni Chu Yunyaw, ibig sabihin, hindi ito ginagawa ng templo. Napatingin ang lahat sa babae na nagtataka. Chu girl, anong ibig mong sabihin? Tanong ni Prinsipe Gao. Kung ang layunin ng templo ay para lang mabaigo ang Kaitian, hindi ba mas madaling gawin ito ng direkta sa iyo, Ji Wumang? Kung papatayin mo ang isang Dragon Emperor, ang pagsira sa mundo ay magiging isang problema, ngunit ito ay makakaapekto sa pangkalahatang sitwasyon, at ito ay magiging mahirap na trabaho. Bakit? Sinabi ni Chu Yunyaw, maaari pa nilang pakialaman si Pangu Kai Tian, hindi ba sila makagambala sa iyo? Ngumiti si Ji Wumang na parang ngiti, ikaw na maliit na babae, ikaw ay talagang napakatalino, mayroon din akong mga pagdududa. Ngunit kung hindi dahil sa templo, sino ito? Hindi ko alam, sabi ni Chu Yunyaw, naghuhula lang ako, at hindi ko pa rin maalis na templo iyon. Kung tutuusin, mas mataas ang pag-iral, mas kapag gumawa sila ng ilang mga desisyon, mas tinitingnan nila ang kanilang kalooban at mga interes. Walang kinakailangang low-ika. Tumango si Prinsipe Gao at ang iba pa bilang pagsang-ayon. Ano pa ang sinabi ng martial god? Tanong ni Chu Yunyaw. Sinabi ni Ji Wumang, sinabi niya na ang katotohanan ay mabubunyag, at umaasa ako na matulungan ko siya, at hayaan akong subukang salakayin ang Shenlong. Ngunit naranasan ko ang napakaraming panahon, hindi mabilang na kagalakan at kalungkutan, at pagod na ako. Kung mamamatay ako sa kamay ng bagong Demon Dragon Emperor, hindi ito magiging kaginhawahan para sa akin. Sa kasamaang palad, hindi natupad ng bagong Demon Dragon Emperor ang hiling ko. Nag-aalala ako na baka magamit ulit ang dugo ng ligaw na dragon, kaya pumasok na lang ako. Death prison, iniisip ko, pero buhay pa ako. Ipinapangako ko kay Yewuya na kung makakahanap siya ng taong magsisimulang muli sa Kaitian, tutulungan ko siya. Biglang sinabi ni Jian Yuzo, ito ay naging sa ganitong paraan, si Yewuya ay masyadong casual, kung hindi dahil kay Chu Yunyaw, nahulaan mo ang pangalan, hindi namin magagawang gisingin ang nakatatanda. Sa kabaligtaran, sabi ni Chu Yunyaw, kung direktang sinabi sa amin ni Yewuya, halika humanap kayo ng senior dito, pagdudahan namin ang kanyang intensyon. Kung tutuusin, siya ang kalaban ng matandang Dragon Emperor. Hindi madaling magdesisyon kung gigising ba siya o hindi. Dinadaanan ko ang mga pahiwatig ng hakbang-hakbang tulad nito at hanapin ang hindi kilalang nakatatanda. Hindi ako magdududa. Higit pa rito, sa katunayan, ang senior Wumang ay makakapagligtas lamang ng mga buhay, hindi ang mundo, kaya kahit na hindi natin sila mahanap, si Yewuya ay walang pakialam. Si Xiao Wang at ang iba pa ay natigilan. Hindi niya maiwasang mapangiti ng mapait, masyadong malalim ang larong ito ng chess. Ang nakababatang kapatid na si Yunyaw ay maaaring kumilos. Ngunit siya ay talagang isang dalubhasa sa sining. Siya ay bumulong-bulong, sa ngayon, halos ginawa niya itong tumpak. Kabanata 3856 na walang interes. Sandaling natahimik ang lahat, at pakiramdam nila ay naging piraso sila ng chess, at hindi nila ito namalayan. Sayang naman. Biglang bumantong hininga si Ji Wumang, kung gayon si Ye Fan ay may posibilidad na buksan ang langit, ngunit wala siyang oras.
Senyor, ano ang ibig sabihin nito? Kinakabahang tanong ni Jian Yuzo. Sinabi ni Ji Wumang, ngayon ko lang napagmasdan ang mundong ito, mayroon ng daan-daang mga bitik, at ang yin ay tumatagos na. Ang kapangyarihan ng underworld ay hindi na mapipigilan, kahit na nauunawaan na ni Yefan ang misteryo ng pagbubukas ng langit, hindi niya maibabalik ang buong paghina ng araw. Daan-daang lugar. Nagulat ang lahat. Kumunot ang noo ni Xiao Wang at sinabing, maaaring daan-daang bitik na ang lumitaw sa mga lugar na hindi natin alam. Napakalaki, para sa iyo na nasa sibilisasyong ito, sa katunayan, hindi mo pa napupuntahan ang maraming lugar. Bahagyang sinabi ni Ji Wumang, kahit ako, hindi ko maespiya ang buong larawan, natatakot ako na ang Dragon Emperor lang ang makakakita ng buong larawan. Ikalimang asawa. Senyor, kung wala kang oras, hindi ibig sabihin na wala ka ng pagkakataon, di ba? Retorikang tanong ni Chu Yunyao. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Ji Wumang, at tumanggaw siya bilang default. Dahil may pagkakataon pa, para sa amin, ito ay nagkakahalaga ng 1,000%, 10,000 pagsisikap. Dahil kung susuko tayo, matatapos din ito. Tumayo si Chu Yunyao at sinabing, dahil ang nakatatanda ay nakakulong sa death row dahil sa kanyang pagkakasala, kailangan din niyang imbestigahan ng malinaw, ang salarin sa likod ng pagkamatay ng matandang Demon Dragon Emperor. Namilog ang mga mata ni Ji Wumang, bata, ano ang gusto mong sabihin? Sa huling pagsusuri, ang matandang Demon Dragon Emperor ay makakatagpo ng mga hindi inaasahang pangyayari, ngunit dahil din sa ilang mga lalaki ay ayaw na muling lumitaw si Katian. Dahil ito ang kaso, gagawin natin ang lahat upang maantala ang pagbubukas ng langit. Hanggat matagumpay ang pagbubukas ng langit, natural na hindi may tatago ng mga buntot ng ilang tao. Bagaman mapanganib ang daan sa unahan, ito ay mas mabuti kaysa sa pag-upo. Malakas na nagsalita si Chu Yunyao, dahilan para magmukhang natulala ang ilang tao. Pagkaraan ng mahabang panahon na tumahimik, sinabi ni Prinsipe Gao na may damdamin, ikaw na maliit na babae, katapusan na ng mundo, napakatahimik mo pa rin, ang aking mga lumang buto ay hindi malinaw gaya ng iniisip mo. Magaling ang sabi ni Sister Yunyao, wala na tayong maraming oras. Kung iba ang iniisip mo, magagawa mo lang ang iyong makakaya. Gawin ang iyong makakaya upang maantala ang pagkawasak ng mundo, palaging may pagkakataon. Iniunat din ni Xiao Wang ang kanyang kamay para alalayan ang balikat ni Jian Yuzo. Anak, bumalik ka sa Zizu Forest, kaya mukhang mas maraming tao ang nailigtas natin, mas matagal tayong makakapit sa underworld. Hindi mo na ako kailangang turuan. Tumingin si Jian Yuzo kay Chu Yunyao nang may malalim na tingin at tumalikod para umalis. Biglang tumawa si Ji Wumang. Haha, ang sarap maging bata. Binubuhay ang puso kong bulok na kahoy. Well, dahil nangako ka sa taong iyon at talagang ginaisang mo ako, dapat kong tuparin ang pangako ko. Masayang sabi ni Prinsipe Gao. Pagkakuha ng iyong 9 Tribulations Asher Dragon Shot, natatakot ako na ito ang panig ng matandang Diyos, at hindi sapat para sa iyo na lumaban. Hindi, umiling si Ji Wumang, matandang Gao, hindi mo pa rin naiintindihan, ang susi sa krisis na ito ay hindi ang luma. Diyos, kundi ang buong gumuhong mundo ng yin at yang. Kahit napatayin ko ang lahat ng mga lumang Diyos ngayon, gagawin ko lamang ang mga lumang Diyos sa isang bahagi ng enerhiya ng underworld. At maraming pakulo si Caesar, si Don at iba pang lumang Diyos ay mga lumang Diyos din. Mga kakilala, kapag nakita nilang hindi maganda ang sitwasyon, hindi maiiwasang magtago sila ng walang bakas. Maliban na lamang kung ang matandang Diyos ay dumating sa mundo ng mag-isa, ang pagpunta sa underworld upang patayin ang matandang Diyos ay ang hindi gaanong mahusay at pinakamabisang diskarte. Kung gusto mong ipagpaliban ang pagkawasak ng limang Thai, ang pinakapangunahing bagay ay hayaan ang lahat ng nilalang sa mundo na mabuhay hanggat maaari. Ang tunay na mundo ay hindi isang walang laman na shell, ngunit lahat ng nabubuhay na nilalang. Hanggat ang enerhiya ng yang ay tumatagal magpakailanman. Ang buhay ng ikalimang asawa ay hindi pa tapos, at may pagkakataon pa na mabuhay muli. Sabi ni Chu Yunyao. Na nakakunot ang noo, ang ibig sabihin ng senyor, harangan ang mga bitik na iyon sa underworld hanggat maaari. Kung gayon ano ang dapat nating gawin? Pagkatapos noon, nakita kong nagbago ang paligid, at lumipat muli ang grupo sa isang madilim na kawalan. Nasaan na? Naguguluhan si Chu Yunyao. Pasok sa Juyuan, matigas na sabi ni Xiao Wang. Nagpakita si Prince Gao ng bakas ng espekulasyon, ngunit hindi makapaniwalang tumingin kay Ji Wumang. Wumang, ayaw mo bang? Hindi sumagot si Ji Wumang, itinuro niya ng kaunti ang kanyang daliri sa unahan, isang puwersa ng oras, na parang isang torrent na lumubog. Sa daloy ng kapangyarihan ng oras, ang lahat ng iba pang mga enerhiya sa paligid ay tumitigil. Sa isang iglap, ang buong Juyuan Rift, malawak at 10,000 milya, ay nagyelo. Kahit na, malabo, ang yin-chi sa paligid ng bitek ay tila bumabalik. Ang lupain ng nakalimutan. Nang makita ang husay sa oras ng Asher Dragon, sinabi ni Prinsipe Gao, gusto mo bang pilitin ang oras na ibalik at ibalik ang lamat na ito? Kahit na ito ay ang Asher Dragon ng siyam na kapigatian, ito ay hindi makapangyarihan, at hindi rin ito makapangyarihan. Ang kapangyarihan ay walang katapusan. Bahagyang ngumiti si Ji Wumang, ang Juyuan Rift na ito ay matagal nang umiral, at pansamantala ko lang itong makokontrol at hindi nalalawak pa. Maliban dito, iba pang mga lamat sa Hongming Universe, makokontrol ko silang lahat.
Habang nagsasalita, kinuha ni Ji-Wumong silang tatlo upang isa-isang lumipat at lumitaw sa Eastern Emperor Realm. Nang makita siya gamit ang isang kaway ng kanyang kamay, ito ay isa pang nakalimutang lugar, at ang lamat sa Eastern Emperor Realm ay direktang naharang din. Ang Yin Chi na iyon ay tumigas doon at hindi na muling umapaw. Nagulat si Xiao Wang, Senior Wumang, salamat sa pagligtas sa mga karaniwang tao. Huwag magmadaling magpasalamat sa akin, sabi ni Ji Wumang, sa aking paglilinang, maaari ko lamang isil ang 50 o higit pang mga bitek malapit sa Hongming Universe sa parehong oras. Kung ang Underworld ay patuloy na lumikha ng higit pang mga bitek, o kung ang oras ay magtatagal ng masyadong mahaba, wala akong magagawa. Sinabi ni Prinsipe Gao, mahigit sa 50. O ang buong Hongming Universe. Ilang panahon ka nang natutulog, baka tumaas muli ang aking cultivation. Nakikiusap ako para sa kamatayan, bakit ko sinasadyang magtanim, ngunit ito ay matagal na, at medyo umunlad, sabi ni Ji Wumang. Bamulong si Chu Yunyao, ang kakayahang kontrolin ang panig ni Hongmeng ay nangangahulugan na ang mga monghe ng Hongmeng ay maaaring sumuporta sa iba pang larangan ng digmaan. Maaari din tayong magkaroon ng mas maraming oras para mag-inject ng magulong antibody sa mas maraming tao. Hindi masyado. Mabilis na matalo. Pagkatapos mag-isip tungkol dito ng malinaw, itinaas ng babae ang kanyang ulo at sinabi, Senyor, sa bahaging ito ng Hongmeng Cosmos, tatanungin kita. Ikaw. Dapat malaman na makakatulong si Ji Wumang na bantayan ang mga bitek sa gilid ng Hongmeng Cosmos, na malaking tulong na. Ito ay hindi para umasa sa buhay ng tao na magtambak, ngunit upang ipagtanggol ang malaking Hongmeng na halos walang pinsala. Ang Nine Tribulations Azure Dragon, na karapat-dapat sa kaharian ng lumikha, ay talagang nagbukas ng kanilang mga mata. Hindi na makakaasa pa si Chu Yunyao, tulad ng sinabi ni Ji Wumang, ang iligtas ang lahat ng nilalang ay ang pagliligtas sa mundo. Mahigpit ang oras, kailangang i-coordinate ni Chu Yunyao ang iba pang mapagkukunan ng tao at material, harapin ang mga bitek na lumilitaw sa lahat ng partido, at direktang magpaalam. Tumango si Ji Wumang, ihahatid na kita. Gumuhit siya ng Dragon Shadow gamit ang kanyang mga daliri. Matandang Gao, ingatan ka rin, sinadya ni Ji Wumang. Saglit na natigilan si Prinsipe Gao, pagkatapos ay tumawa siya at sinabi, bagaman ang haring ito ay hindi kasing galing mo, hindi madali para sa akin ang mamatay. Pagkatapos nito, bumalik sina Prince Gao at Chu Yunyao sa Human Alliance. Senior Wumang, kailangan mo bang samahan ka ng pamilya ng alipin upang pumunta sa lamat sa ibang lugar? Maingat na tanong ni Xiao Wang. Sinulyapan siya ni Ji Wumang, nag-aral ako sa ilalim ng sekta ng mga Buddhist monghe at nagsanay sa buong buhay ko, at hindi ako kailanman naging interesado sa sex ng mga babae. Chapter 3857 Okay ba ang pose? Biglang namula si Xiao Wang, at nabasa na ni Ji Wumang ang tungkol sa kanyang libangan. Ngunit mali, gusto lang talaga niyang maging isang munting katulong sa pagkakataong ito, at wala siyang intensyon na italaga ang sarili. Bagamat may mga ideya siya. Pupunta ang pamilya ng alipin at susuriin ang pinto. Tumakbo si Xiao Wang sa takot. Nang ito ay tahimik, tumangala si Ji Wumang sa langit at bamantong hininga ng mag-isa, isang grupo ng mga matatandang lalaki, maaari mo talagang bitawan, payag ka ba? Gagawin mo. Siyempre hindi. Sa isang lugar sa madilim na underworld, natutulog ang isang party. Ang malaki at walang hangganang shell ay Caesar. Hanggat ang ilang taong iyon ay nawawala ang sinuman sa kanila, ang Diyos ng Espada ay hindi makakatakas sa aking pagkakulong. Isang hininga na lang. Hey, since you're not willing, why don't you stay here and not go out? Kahit na makialam ka sa espadang iyon ay ayos lang ang Diyos, anyway, ngayon, nagkakagulo na sila. Sa ibabaw ng katawan ni Caesar, may anino na patuloy na inaanod, ito ay ang turista. Nang makitang tahimik si Caesar dito, at wala nang sumunod na kilos, medyo boring lang ang naramdaman ng mga turista. Turisista, huwag kang mamili ng mga bagay dito. Maaari kang tumakbo kapag nasa panganib ka, at natural na hindi ka matatakot. Ang aking Protoss ay hindi maaaring gumawa ng kalahating hakbang na mali. Maalalahanin si Lord Caesar, paano ka madaling umatake sa ganitong kritikal na sandali. Ang isang malaking Scarlata na eyeball ay nasuspine, ito ay si Olga, isa sa mga lumang Diyos. Olga, bakit ka nagpapanik? Wala kang magagawa kay Axel. Sinubukan mo ang lahat, at hindi ka masisisi ni Caesar, natatawang sabi ng turista. May lakas ka ng loob na sabihin ito. Kung nabigo kang akitin ng kalaban at akayin sila palayo, paano matutuklasan ang paggising ni Master Axel? Hindi nasisiyahang sabi ni Olga. Ito ay orihinal na isang coincidence. Sinong mag-aakala na sila ay pupunta sa posisyon na iyon? Ibinukas ng turista ang kanyang mga kamay at sinabing, gayunpaman, hindi ba't pinalayas din ni Axel ang Nine Tribulations Azure Dragon sa huli? Hindi ito kawalan, tama. Kung hindi, natatakot ka na masira ka ng berdeng iyon noon pa man. Paano ka pa magkakaroon ng pagkakataon na makipagtalo sa akin dito? Walang dahilan. Halatang masyadong casual ka. Tama na. Matapos maputol ang hindi pagkakaunawaan ng dalawa, sinabi niya, para sa plano ngayon, ang pinakamahalagang bagay ay ang salitang steady. Ang ating taliban na hukbo ay nakalusot na sa mundo, hanggat naghihintay tayo ng ilang sandali, ang mundo ay hindi aatake sa sarili nito. Bro! Bago yun, kailangan lang naming manatili sa underworld at tamasahin ang mga tagumpay.
Nabigo si Axel na direktang itaboy ang Sword God at putulin ang pag-asa sa mundo. Bagamat ito ay isang malaking awa, hanggat ang Sword God kung hindi mo mabuksan ang langit, si Bailey ay walang gagawing masama. Mabuting anak ko pa rin si Axel, hindi nito pinagtaksilan ang angkan ko, at hindi mo na kailangang makipagtalo pa. Nagmamadaling sinabi ni Olga nang may paggalang, si Lord Caesar ay matalino, ang aking angkan ay matalino. Ang tagumpay ay nasa kamay. Liwayway. Tumawag si Caesar, at lumitaw ang isang ulap ng itim na ambon. Diretso mong ipinadala sina Olga, Jagger, at Lam kay Huang Quan, iniiwasan ang Gang of Masters ni Ming Quan sa mundo. Ngayon ay isang grupo na lamang ng maliliit na lalaki ang natitira sa mundo. Wala itong dapat ikabahala. Pagsira sa mundo, ang grupo ni Ming Quan na mga tao ay walang kapangyarihang bumalik sa langit. Hindi nagsalita si Don, at direktang pinalibutan ng itim na ambon si Olga at iba pang mga lumang Diyos. Sa ilang sandali, ilang makapangyarihang pamimilit ang nawala. Kyushu, Shinjo. Isang araw ang nakalipas, sa pagitan ng dalawang maunlad na malalaking lungsod, isang madilim na bitik ang biglang lumitaw sa kalangitan. Habang lumalawak ang agwat, ang mga compound ng Underworld ay lumitaw sa harap ng mga tao ng Shinjo sa unang pagkakataon. Ang White Tiger Clan, na nagugat sa Shinjo, ay naghanda na. Agad na dinala ng mga matatanda ang mga dalubhasa mula sa angkan at dumating upang palibutan ang lugar. Kasabay ng paglikas ng mga tao na libu-libong milya ang layo, ang isang malaking hanay ng mga proteksyon na porma sayon ay inayos din ng puspusan. Isang matandang ninuno. Isa pang ghost beast ang lumabas. Sa sigaw, ilang pangit na aswang na hayop ang nakausli mula sa lamat. Si Bai Yi, na nakaupo dito, ay may mapanghamak na ekspresyon sa kanyang mukha, at nagpakawala ng bughaw na galit na kulog. Ang pangit na linyang ito ay nais ding makarating sa matandang babae. Isang puwersa ng linear na batas, na sinasabayan ng kulog at kidlat, ang direktang pinaikot at binasag ang ilang multo at hayop. Matapos patayin ni Bai Yi ang multo at hayop, hindi niya nakalimutang hawakan ang kanyang flower roll upang masunog ang kanyang ulo, ibinaling ang kanyang ulo kay Zokyuhan sa likod niya, at commendat. Han, sa tingin mo okay ba ang pose na ito? Si Zokyuhan ay abala sa pagkuha ng mga larawan ng kanyang partner gamit ang kanyang mobile phone, at nagbigay ng thumbs up. Sobrang ganda. Pagmamasid baby, pumatay ka ng mga multo at hayop, arte talaga. Ang isang grupo ng mga disipulo ng White Tiger ay sunod-sunod na nagpalingalinga, at ilan sa kanila ay napalunok. Para sa kanila, pagkatapos na manatili dito ng isang araw, ang pinakamahirap na bagay ay ang hindi pakikitungo sa mga multo at hayop, dahil lahat sila ay tinuturukan ng chaos antibodies, at ang mga multo at hayop ay karaniwang nakikitungo sa walang kabuluhan. Ang pinakamahirap na bagay ay ang panuuri ng nakakatandang mag-asawa na nagpapakita ng kanilang pagmamahal, ngunit hindi pa rin sila naglakas loob na isubo ito, at kailangan pa nilang pumalakpak paminsan-minsan. Kuya, huwag kang maglaro. Lumakad si Bai Lu sa malaking formation sa oras na ito at nakasimangot, hindi ito biro ngayon, sa pagkakaalam ko, 3 bitek ang lumitaw sa Kyushu. Ngayon ang lahat ay labis na kinakabahan, pakawalan ng anumang multo na hayop, para sa ilang mga taong limin, ito ay nakamamatay. Sinabi ni Bai Yi na naagrabyado, ate, hindi ba binabantayan ito ng kapatid ko? 10 marangal, nakaupo dito ng personal, sapat na para gawin mo ang iyong tungkulin. Siyempre hindi ba? Maging ang nakatatandang Feng Xiaotian ay, naka-duty, sa alyansa. Pinamumunuan ng aming din ang pangkat ng inspeksyon sa iba't ibang lugar, at nag-aayos pa rin kami ng mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mas mahirap kaysa sa iyo. Galit na sabi ni Bai Lu. Mahal, sa tingin ko ay may katuturan ng sinabi ng aking hipag. Dapat ay ligtas tayo. Kung tutusin, ang dalas ng mga ghost beast na ito ay talagang tumataas at tumataas. Katatapos lang magsalita ni Zokyuhan, ngunit narinig niya muli ang kaluskos. May mga pagsabog ng ingay. Talagang walang katapusan, itong mabahong isda at bulok na hipon, hindi ka ba nakakakuha ng mga sariwa? Inis na sabi ni Bai Yi. Habang nagsasalita siya, isang pulang eyeball ang lumabas mula sa loob. Ito ba? Sa pagtingin sa eyeball, ang puso ng lahat ay nabalisa, ngunit nakaramdam sila ng kakaiba. Haha, paano naman ang isang pananim? Hindi ba kasing ganda ng isang pananim? Wala bang maipapadala ang hukbo ng Underworld? Hindi ito sineseryoso, at direktang nanguna. Siya ay humakbang pasulong, at isang kulog na kamao ang bumagsak, na nagbabalak na gawing abo ang eyeball. Ngunit, pagkasuntok pa lang niya, nanlamig ang katawan niya. Takot na takot ang lalaki at nagngangalit ang kanyang mga ngipin, ngunit hindi niya magawang iling ang kamaong iyon. Maya-maya, nanghina pa ang mga paa ng lalaki, at diretsyong bumagsak sa lupa. Hindi. Ang halimaw na ito ay hindi pangkaraniwan. Wasakin ito sa lalong madaling panahon. Bago maghintay na sumigaw ang ilang matatanda, si Bai Yi at marami pang iba ay nakatawag na ng mga kidlat mula sa malayo, pinasabog ang eyeball monster. Ngunit sa sandaling ito, higit sa 100 ng eyeballs ang nahulog mula sa bitek. Kasabay ng mga eyeball na iyon na naglalabas ng masasamang ilaw, saglit, ang mga tao ng White Tiger Clan ay naghiyawan sa lahat ng direksyon. Kabanata 3858. Ang mata ko. Ako, bakit hindi ako makagalaw? Natuklasan ng isang grupo ng mga monghe na ang kanilang mga mata ay madilim, o lahat sila ay mahina, o inaantok.
At sa sandaling dinala ang mga monghe na ito, ang mga eyeball monster na ito ay agad na nagpaputok ng isang serye ng mga pinong itim at pulang tubo. Sa sandaling ang mga tubo na ito ay bumulusok sa katawan ng tao, ang katawan ng tao ay mabilis na sinipsip sa katawan ng tao. Ang nakakagulat na kahusayan sa pagpatay ay nahuli sa lahat ng naruroon. Bagamat mayroong 12-dosenang mga tama ng kidlat at matagumpay silang nahulog, direktang ginawa ng mga nakaligtas na eyeball monster na ito ang mga patay na halimaw sa kanilang mga sustansya. Sa isang kisap mata, nakita ko ang ilang eyeball monsters na lumaki sa laki ng mga humanoid. At habang lumalaki ang mga eyeballs na ito, mas lumalakas ang kanilang mga kakayahan. Ang hindi mapigilan na kapangyarihan ay inalis ang lahat ng uri ng mga persepsyon mula sa parami ng mga monghe. Nang makitang kahit ilang magsasaka sa kaharian ng langit ay nagsisimula ng bumagsak, si Bai Yi at iba pang matatanda ay naging malungkot. Bilis! Bitawan mo ang mga thundercloud kasama ko. Gamitin ang thundercloud formation para matrap sila. Malakas na tumawag si Bai Yi, gamit ang kapangyarihan ng puting tigre upang paikliin ang ulap ng kulog at kidlat na dumaan. Sa isang iglap, ang buong paligid ng bitek ay naging isang ipinagbabawal na lugar ng kamatayan kung saan kumikidlat. Ang mga kakayahan ng mga eyeball monster na ito ay sa wakas ay nabalisa ng isang bakas, at hindi na nila aalisin ang pangunawa ng mas maraming tao nang walang pagpigil. Ate, tumakbo ka. May mangyayari dito. Sigaw ni Bai Yi. Mukhang nag-aalala si Bai Luo, hindi ako aalis. Miyembro rin ako ng Baihu Clan. Ate, ang mga multo at hayop na ito ay ganap na naiiba sa mga nauna. Siguradong may malaking nangyari sa underworld. Kailangan mong ipaalam kay Miss Chu at sa iba pa sa lalong madaling panahon. Sa pamamagitan lamang ng pag-iingat maaari silang gumawa ng mga kaayusan ng maaga, baka ang mga nasawi ay mas malala pa. Nang marinig ang sinabi ni Zhou Qiuhan, walang magawa si Bai Lu na tumango. Kung gayon dapat kang mag-ingat, hahanap ako ng mga pampulakas. Si Bai Yi ay sumigaw sa iba pang mga angkan, lahat ng mga angkan ay sumusunod sa mga utos. Ang mga nasa ilalim ng banal na kaharian, lahat ay umatras para sa 100 milya. Ninuno Yi. Kung Atris tayo, sino ang haharap sa kanila? Ang ilang mga masiglang batang monghe, napaka-atubili. Shut up my mother. Hindi mo ba naiintindihan? Kahit nalabanan mo ang Chaos Antibody, hindi mo mapipigilan ang mga halimaw na ito. Hindi lang sila puro yin, manatili ka rito hanggang sa malaman mo kung ano ang gagawin. Kamatayan para sa wala. Galit na umirap si Bai Yi, bagamat tinawag niya ang kanyang sarili na, matandang babae, walang nang ahas na pagtawanan siya. Daan-daang angka ng White Tiger sa ibaba ng banal na kaharian ay walang pagpipilian kundi umatras sa malalayong posisyon. Ngunit sa sandaling ito, mayroong isang rumbling na tunog sa lokasyon ng crack. Bagamat hindi ako makakita ng malinaw, halatang malaki ang pakiramdam nito, at ang bilis ng pagtagas ng yin chi ay bumilis. Ang lamat na ito ay lumawak na naman. Mukhang ang mga halimaw na ito ang sanhi nito. Bago pa makapag-react ang lahat, isang halimaw na may scarlet-eyed na mas malaki kaysa sa lahat ng eyeballs bago ito bumagsak sa thundercloud. 12 ng mga itim at pulang tubular na bagay ang biglang bumaril patungo sa mga monghe na naruroon. Baliw. Naglabas si Zhou Qiuhan ng incandescent high temperature na apoy sa buong katawan niya, at biglang tumaas ang temperatura sa paligid niya. Ang galit ng araw. Mula sa kanya, daan-daang puting naglalagablab na araw mula sa araw ang nagsnip at hamarang sa mga itim at pulang yin at masasamang bagay. Sinunog ng puting apoy ang mga itim na tubo na iyon, at ang epekto ay kapansin-pansin, nasusunog at nabasag ang mga tubo na ito. Talagang takot ang maltong ito ng underworld sa kapangyarihan ng araw. Nakahinga ng maluwag ang isang grupo ng matatanda nang makita ito. Ang kapangyarihan ng araw at ang kanilang kapangyarihan ng puting tigre ay dapat na maging kaaway ng mga masasamang nilalang sa underworld. Ngunit bago sila naging masaya kahit sandali, mabilis na pinagaling ng mga eyeballs ang mga itim na tubo na iyon sa pamamagitan ng pag-asa sa yin chi na patuloy na bumubuhos. Hindi lamang iyon, parami ng parami ang mga itim na tubo na sumambulat patungo sa lahat ng nasa eksena. Mag-ingat ka. Hindi rin inasahan ni Zhou Qiuhan na mabilis na nakarecover ang halimaw kaya wala siyang oras para pigilan ang ikalawang round ng pag-atake. Ang nakakatakot ay mayroong maliit na eyeball sa dulo ng mga tubo na ito. Tila ang hindi mabilang na maliliit na probe ay inilabas. Kung mas malapit ang maliliit na eyeballs, mas malakas ang kakayahang alisin ang mga ito. Kaagad, 12-dosenang mga magsasaka ang inatake muli, ang kanilang pangunawa ay binawian, at hindi man lang nila mahuhusgahan ang kanilang depensa. Hanggang sa tumagos ang itim na tubo sa kanilang katawan at maabsorb sa mga sustansya, sila ay mamamatay. Mga pangit na linya. Nadungisan ang mata ng matandang babae. Si Bai Yi ay may hitsura ng pagkasuklam sa kanyang mukha, ang asul na kidlat ay lumundag sa kanyang buong katawan, at pumasok sa isang estado ng kulog. Sa kanyang mga mata, ang mga itim na tubo na ito ay naging hindi mabilang na mga simpleng linya. Sa pagpapabuti ng espiritual na kapangyarihan na hatid ni Lei Xia, gumalaw ang pag-iisip ni Bai Yi, at ang mga linya na ito ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Kamatayan sa aking ina. Ang malaking kamay ni Bai Yi ay pinisil, at ang mga galame na iyon na may kakaibang mga eyeballs ay pinilipat at binawi, na nagsalubong sa isa't isa. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mga itim na galame na ito ay pumulupot sa kanilang mga eyeballs, at hinigpitan ang mga ito ng mahigpit. Bang! Ang
Kinurot ng kanyang mga galami ang eyeball, at sumabog ang isang ulap ng itim na dugo. Sa wakas, nang makitang namatay ang halimaw, ang angkan ng puting tigre sa pinangyarihan ay hindi man lang masaya. Dahil sa maikling panahon, mahigit 100 ng mummified na bangkay ang naiwan sa pinangyarihan, at ang mga sugatan ay mas marami pa. The worst thing is, sa crack na yun, sunod-sunod na lumalabas ang eyeballs. At iyong mga patay na eyeball monsters, ang energy na naiwan ay naging kanilang nutrients. Pabilis ng pabilis ang paglaki ng eyeball monster, at hindi nagtagal ay lumitaw ang 3 o 4 na malalaking mata na kasinlaki nito. Tulad ng para sa mga maliliit na eyeballs, imposibleng bilangin ang mga ito. Nanguna si Bai Yi, may hawak na 2 thunderblade sa kanyang kamay, sumugod mula kaliwa pa kanan, at binasag ang 3 malalaking eyeball monster. Ito ay isa pang linear na kontrol ng batas, pag-twist at pagdurog sa mga natitirang eyeball monsters. Ngunit pagkatapos ng gayong pag-atake, nalaman ng lahat na nakapikit si Bai Yi, Ancestor Yi. Ang iyong mga mata. Napagtanto ng elder ng Baihu clan na may mali. Hindi maganda. Ang isang ninuno ay bulag din. Ang mga clansmen na naruroon ay labis na natakot, at maging ang cultivation base ni Bai Yi ay hindi napigilan ng kakaibang kawalan ng perception na ito. Ano ba ang kinakatakutan mo? Umungol si Bai Yi na parang nararamdaman ng kawalan ng pag-asa at takot na unti-unting lumitaw sa mga mata ng tribo. Isa-isang pinunit ni Bai Tai ang kanyang magarbong palda na may bahid ng itim na dugo, na nagpapakita ng kanyang malalakas na kalamnan. Kung takot ka sa kamatayan, lumabas ka na. Paano kung hindi mo makita? Kung wala ang mga mata, mayroon pa ring mga tainga. Kung wala ang mga tainga, mayroon pa ring espiritual na pangunawa. Kahit na mamatay ang ninuno na ito, hindi niya isusuko ang magandang Chinjo na ito. Hayaan mo ang mga pangit na bagay na ito. Tahimik na tumayo si Zhou Qiuhan sa tabi ni Bai Yi na may luha sa kanyang mga mata. Huwag kang mag-alala, mula sa sandaling ito, ang mga mata ko ay ang iyong mga mata. Darling, bagamat ayaw kong mamatay ka, sa pagkakataong ito, hindi na talaga ako makakabalik, ikaw at ako. Natatakot ako na mas masahol pa ito kaysa swerte. Oo, ngumiti si Bai Yi, ngunit walang takot sa kanyang mukha. Kabanata 3859 na sorpresa. Ngayong buhay at patay na ang angkan, muli kaming lalaban sa iyo, kaya bakit natatakot sa kamatayan? Tumawa ng malakas si Zhou Qiuhan. Ang mga puso ng isang grupo ng mga angkan ng White Tiger ay labis na nagulat. Ang dalawang powerhouse na ito, sa katunayan, ay ganap na kayang kontrolin ang kanilang mga sarili upang mauna, ngunit wala silang pagkamakasarili. Iniisip ang iba't ibang kahirapan at labanan na naranasan nila noon, nakaramdam sila ng labis na kahihiyan. Mga kapatid sa iisang angkan. Hindi tayo maaaring umatras. Nasa likod natin ang daan-daang milyong tao sa Chinjo. Kung atras tayo, tiyak na mamamatay sila. Sigaw ng elder ng Baihu clan na may luha sa kanyang mga mata. Dahil sa kawalan ng pangunawa, isang matanda na atras na ngayon ay sinampal ang kanyang binti na wala ng malay. Isusumpa ko na susundin ko ang mga ninuno hanggang sa kamatayan. Paano mapahihintulutan ng ancestral land ng White Tiger clan ang mga underworld scumbag na ito na tumakbo? Ligaw. Nagmamadali si Chinjo. Narinig ni Chu Yunyao ang ganoong balita sa sandaling bumalik siya mula sa punong tanggapan ng Human Alliance. Oo, ang nakababatang kapatid ni Bai Yi na si Bai Lu, ito ay mula sa kanyang sariling bibig, hindi ito magiging peke. Sa karagdagan, mula sa satellite image, ang mga tao ng Chinjo ay patuloy na umaatres, at marami na ang nakapasok sa shelter. Nag-aalalang sinabi ni Gu Qing, mukhang napakatindi ng labanan doon. Dapat ba tayong mag-imbita ng iba pang mga estratehikong eksperto upang tumulong? Huwag mag-alala, mas maraming oras, mas makatuwiran ang paglalaan ng mga mapagkukunan. Ling Yi, tawag ni Chu Yunyao narito ang kanyang sariling kasambahay. Chairman, ano ang iyong mga order? Tanong ni Ling Yi. Ilang set ng Starfire Battle Armor ang nagawa mo? 100 set ang nagawa. Magpadala ng 2 set kina Elder Bai Yi at Zhou Qiuhan, at ang iba pang battle armors ay binibigyang prioridad ayon sa naunang plano. Ang listahan ng supply ay ipapadala sa iba't ibang strategic monghe. Tandaan, sabihin sa kanila kung paano gamitin ito at ang mga pakinabang ng Starfire Armor, para hindi nila ito seryosohin. Hinimok ni Chu Yunyao. Oo, agad na umalis si Ling Yi. Nagtataka na tanong ni Gu Qing, Ms. Chu, ang Starfire Armor, ito ba ang karaniwan mong isinusuot? Hindi ito eksaktong pareho, ito ang pangunahing modelo ng set na ito na isinusuot ko, ngunit ang pangunahing epekto ay upang labanan ang iba't ibang mga enerhiya na may kaugnayan sa dark matter. Ito ay may protection na epekto. Kumunot ang noo ni Chu Yunyao at sinabing, masyadong malaki ang araw. Sa oras na ito, hindi sapat ang mga monghe sa itaas ng strategic level. Kung mamamatay ka sa estratehikong antas, daan-daang milyong buhay ang mawawala ng kanilang payong na pananggalang. Subukang iligtas muna ang buhay ng mga taong ito. Hinangaan ni Gu Qing, patuloy na tumatakbo si Chu Yunyao, ngunit tahimik, naisip na niya ang diskarte sa emergency. Gu Qing, bilasan mo at kumpirmahin, bukod sa Chinjo, may iba pang lugar kung saan malinaw na may mga bitek. Oo. Nang lalabas na si Gu Qing, nakita niya si Jiang Ye na nagmamadaling pumasok. Mrs. Chu, hindi mo na kailangang kumpirmahin, ngayon lang, may mga emergency na tawag mula sa lahat ng estado sa Kyushu.
At Purgatory Fire Lake, Silent Hill, Storm Valley, Tartarus, Heavenly God Kingdom, Aragon Kingdom, Goblin Forest. Ang mga bansang ito ng mga Diyos at demonyo, maliban sa walang katapusang dagat, mga kuweba ng dragon, at mga kuweba ng insekto, na walang balita sa ngayon, may mga bitik na lumitaw. Mayroon ding ilang maliliit na lugar, na mga senyales ng pagkabalisa mula sa mga tao sa ilang lugar. Ang pagiging tunay ay hindi pa rin tiyak. Ang mga ekspresyon ng bawat isa sa opisina ay nagbago ng husto. Paano kasi ang daming sabay-sabay? Bulalas ni Feng Yaoying. Ito ay ang pangkalahatang pag-atake. Ang Underworld ay naglunsad ng isang pangkalahatang pag-atake. Hulaan ni Shu Lingshan. Ito lang ang posibilidad. Tila pakiramdam nila ay dumating na ang oras. Malamig at matalim ang mga mata ni Chu Yunyao, at tumalikod siya at sinabing, Yaoying, mangyaring hayaan ang lahat ng mga kumpanya ng parmasyutiko sa ilalim ng Union Group na huwag pigilan ang paggawa ng magulong antibodies, at gawin ang lahat ng kanilang makakaya. Sige at ipadala ang Chaos Antibody sa lugar ng digmaan sa lalong madaling panahon kung saan may mga digmaan. Lingshan, pumunta ka sa Alliance Chamber of Commerce, upang ang mga linya ng produksyon na patuloy na gumagana ay bigyang prioridad ang mga supply sa panahon ng digmaan, at itigil ang lahat ng walang kinalaman sa kabuhayan ng mga tao. Plano ng produksyon. Okay, let's go now. Agad na umalis sina Feng Yaoying at Shu Lingshan. Natagpuan ni Chu Yunyao si Bai Wumang na nasa punong tanggapan, at tinawag si Ning Zimo. Si Zimo, sa ngalan ng aming punong tanggapan ng alyansa, kasama si Bai Wumang, ay magdala ng ilang eksperto mula sa madilim na pinto upang bumuo ng isang koponan. Nais kong i-coordinate mo ang mga tagapamahala ng iba't ibang mga lugar at ilayo ang lahat ng mga tao mula sa mga bitik na lumilitaw. Tandaan, sa anumang kaso, dapat mong tiyakin na ang mga sibilyan na walang kakayahan sa pagprotekta sa sarili ay binibigyang prioridad. Ang matatanda, mahihina, babae at bata ay dapat bigyan ng espesyal na atensyon. Bai Wumang, bibigyan kita ng pribilehiyo. Maayos, saan ka man nanggaling, direkta kang papatayin. Kumunot ang noo ni Ning Zimo, i-coordinate ko ang paglikas ng lahat ng tao, pero ayos lang, pero sinasamahan ako ng mga master ng Dark Sect, hindi ba napakabuti para sa akin? Oo, mga subordinate ko ito. Ang lakas ng mga tao ay mas malakas kaysa sa 10 karangalan mo, sigurado ka bang gusto mong mag-logistics, tayo? Bahagyang tanong ni Bai Wumang, medyo hindi nasisiyahan ang kanyang mga mata. Logistics. Nagtanong pabalik si Chu Yunyao, alam mo ba kung ano ang pangunahing strategic resource, sa labanang ito ng yin at yang? Natahimik ang lahat. Ito ay buhay. Sinabi ni Chu Yunyao, anumang buhay sa underworld na mamatay, ito man ay isang maharlika o isang mahirap na tao, isang practitioner o isang mortal, ay magiging isang tulong sa underworld. Yung mga halimaw na nasa underworld, maaaring tumagal ng ilang oras para makapatay ng cultivator, pero para makapatay ng libo-libong mortal, isang tasa lang ng tsaa ang kailangan. Kahit na ang kaluluwa ng isang magsasaka ay magiging mas malakas, ngunit ang isang multo na hayop at 10,000 mga ghost at mga hayop, alin sa tingin mo ang mas masahol pa? Sa madaling salita, kahit na ang mga practitioner sa buong mundo ay patay na, hanggat ang mga mortal ay nabubuhay pa, ang mundo ay mabubuhay. Sa kabaligtaran, kung isang ika-10 na lamang ng 10,000 ang natitira, hindi ito mabubuhay. Ang mga magsasaka na dumating, ang mga ordinaryong tao ay dumaranas ng matinding casualty, pagkatapos ay matatalo tayo. Naantig ang mga ekspresyon ni Ning Zimo at Bai Wumang. Bagaman naiintindihan din nila ang dahilan, ngunit sa simula ng digmaan, nabigo silang mahinahon na isipin ang mga pangunahing punto. Dahil sa mga salita ni Chu Yunyao, bigla silang naliwanagan. Naiintindihan ko, ang susi sa digmaang ito ay hindi upang patayin kung gaano karaming mga multo at hayop sa underworld, ngunit upang payagan ang mas maraming tao na mabuhay. Tumango si Bai Wumang, totoo na hindi ko naisip ang tungkol dito, huwag mag-alala, lahat. Ipapaliwanag ko ito sa aking mga nasasakupan. Sinabi ni Chu Yunyao, sa totoo lang, may isa pang punto, ang mga tao sa iyong madilim na pinto ay talagang makapangyarihan, ngunit ito ay tiyak na ganito, mas hindi ka maaaring kumilos ng masyadong maaga. Ang mga bitik na lumilitaw ngayon. Maaaring dulo lang ng malaking bato ng yelo, kapag nagkaroon ng maraming bitik, hindi pa huli para kumilos ka. Sumimangot si Ning Zimo, Yunyao, ibig mong sabihin, magkakaroon pa ng bitik. Pero, ngayon ang underworld ay hindi naglulunsad ng pangkalahatang pag-atake. Ito ba? Kami ay matatalinong nilalang, at gayon din ang kabilang partido. Kung ikaw yun, ibubunyag mo ba ang lahat ng cards sa simula? At least, kung ako yun, kailangan ko munang makita ang katotohanan, at least iligaw muna ang kalaban. Magsagawa ng isang round of dispatch, at pagkatapos ay gumawa ng karagdagang kaayusan upang makagawa ng sorpresa, sabi ni Chu Yunyao. Kabanata 3860 mga bata. Saglit na natigilan si Bai Wumang, pagkatapos ay tumango at sinabing, talagang, ang mga taong iyon sa underworld, pagkatapos ng mahabang pag-iisip tungkol dito, ay malamang na maraming naiwan. Ang kalaban ay maaaring hindi masyadong matalino, tama. Sabi ni Ning Zimo. Mas gugustuhin kong maniwala kung ano ito kaysa hindi maniwala. Sinabi ni Chu Yunyao, kahit anong uri ng backhand, hanggat ang mga buhay na nilalang sa mundo ay nabubuhay pa, ang mundo ay hindi magwawakas. Pagkaalis ni Bai Wumang at Ning Zimo, pinangunahan ni Bai Chenluo ang grupo at pumasok.
Mula nang mawala si Su Qingzhou, nagkaroon ng magandang relasyon si Bai Chenluo kay Tuan Chuan dahil sa ugnayan ng mga dumplings. Bilang karagdagan, kumpara sa ibang mga babae, si Bai Chenluo ay walang posisyon, at kahit si Gu Qing ay mas abala kaysa sa kanya, kaya responsibilidad niya ang pag-aalaga sa maliit na lalaki. Bakit ka nandito? Tanong ni Chu Yunyao. Yunyao, Hongming ang pinakamalapit sa pasukan ng Juyuan, ano ang nangyayari doon? Si Bai Chenluo ay ipinanganak sa Hongming. Bagamat hindi maganda ang pakikitungo sa kanya ng pamilya Bai, marami pa rin ang mga matandang kaibigan doon. Ilang alalahanin. Huwag mag-alala, ang kasalukuyang Hongming ang talagang pinakaligtas na lugar. Plano ko pang i-recruit ang mga monghe ng Hongmeng sa ibang mga larangan ng digmaan, upang hindi masayang ang mga mapagkukunan ng labanan. Nakinig si Bai Chenluo, nagulat, bakit? Si Hongmeng ay may Denghai Shenzhen, at kasama niya, ang matandang Diyos ng Underworld ay dapat walang ideya tungkol kay Hongmeng. Mas nag-aalala ako ngayon, ngunit ang mga lugar tulad ng Dragon Cave at Insect Cave. Si Gu Qing sa gilid kakaibang sinabi, Miss Chu, wala bang emergency signal mula sa mga lugar na iyon? Bakit ka dapat mag-alala? Ang tunay na panganib. Hinding-hindi kita kakamustahin ng maaga. Kumikislap ang mga mata ni Chu Yunyao, Gu Qing, hilingin mo sa candlelight na suriin, kung ano ang nangyayari sa ilang kaharian na hindi na aksidente. Oo. Ang ikalimang kaharian, kung saan nakatira ang Demon Dragon Race. Matatagpuan sa isang malayong hangganan ng Dragon Cave, ang mga taluktok ay nakatayo. Isang madilim na bitek ang lumitaw sa mataas na mabituing kalangitan. Ilang multo at hayop ang gumapang palabas ng mga bitek, ngunit bago sila lumipad ng malayo, nakarinig sila ng boses ng dragon. Pumutok ito. Tanging A. Ilang putok ang narinig, at ang mga multo at mga hayop ay direktang sumabog sa itim na ambon. Hindi kalayuan sa Fisher, humikab ang magic dragon na si Fafner. Nakahiga ito sa hangin, bumubukas sa isang libro, kontento. Sister, mas mahaba ang lamat na ito kaysa kahapon. Hindi ba talaga natin sasabihin sa Human Alliance? Nangako si Chu Yunyao na magbibigay ng tulong sa lahat ng aspeto sakaling magkaroon ng panganib. Tumayo si Siegfried sa likod, nakaharap isang bakas ng pagdududa at pag-aalala ang lumitaw. Ito ay isang maliit na halimaw, na hindi maaaring lumipad ng 10 milya ang layo, kaya bakit ang iba pa? Sabi ni Fafner. Ngunit ang Yinshi ay patuloy na kumakalat, at ang Fisher ay patuloy na lumalawak, at parami ng parami ang mga halimaw na umuusbong, sabi ni Siegfried. Ate, hindi mo ba napagtanto na ang lahi ng dragon natin ay may likas na panlaban sa dark energy? Maluwag na sinabi ni Fafner, sa ating bloodline, mayroong elemento ng dragon sa simula, kahit na hindi natin kailangan ang magulong antibody na iyon, mabilis din tayong makakaangkop sa dark energy. Kaya, iniisip ng kapatid ko, hindi na natin kailangang mag-alala tungkol sa Doomsday. Pagtataka ni Siegfried. Natural na hindi, ang buhay sa Underworld ay hindi lamang ang mga multo at hayop na ito, at kapag ang katapusan ng mundo, ang Dragon Emperor ay nawasak, tayo ay mamamatay, sabi ni Fafner. Kung gayon bakit? Huwag kang mag-alala, nakangiting sabi ni Fafner, aking kapatid, kung kailangan ko talaga ng tulong, natural kong sasabihin sa Human Alliance, ngunit hindi pa ito ang oras. Bumantong hininga si Siegfried, ate, sa tingin mo ba ay may pagdududa pa rin ang Demon Dragon Clan sa iyong kakayahan, kaya gusto mong patunayan ang iyong lakas sa pamamagitan ng pangyayaring ito? Napangiti si Fafner, silly sister, ito na ang katapusan ng mundo, isang ikalimang kaharian, tinanong nila ako, bakit ako mag-aalaga? Saglit na kumislap ang mga mata ni Siegfried, at biglang nagbago ang mukha niya. Ate, baka ikaw. Siya, ang maliliit na kuko ng dragon ni Fafner ay inilagay sa kanyang mga labi, may ilang bagay na nakakatamad sabihin. Si Siegfried ay labis na nag-aalala, ate, kung tayo ay magiging pagkatapos ng mga taksil sa mundo, hindi tayo pababayaan ng Sword God. Sino ang nagsabi na tayo ay magiging traidor? Umiling si Fafner, gusto ko lang makita ang sitwasyon at gawin ang pangwakas na desisyon, higit pa rito, hindi alam ngayon ang kinaroroonan ng Sword God, at kung siya ay buhay o patay ay hindi pa rin alam. Kung pipiliin nating manindigan ng hindi lubos na nauunawaan ang lakas ng kalaban at ang sarili natin, hindi ba't napakatanga? Ate, sa wakas ay nahirapan na tayo. Nakaligtas sa lalaking iyon na si Gerd, kailangan mo bang magtrabaho muli para sa sangkatauhan? Ibinaba ni Siegfried ang ulo at kinagat ang labi. Sa totoo lang, lagi kong iniisip, hindi ba ang mga taong nasa Underworld ay natatakot sa pagkawasak ng Demon Dragon Emperor? Kung hindi sila isang grupo ng mga baliw, kung gayon malaki ang posibilidad na mayroon silang paraan upang makaligtas sa pagkawasak. Ito talaga ang kaso, kung gayon ang ating Demon Dragon Race ay hindi natatakot sa dark energy, bakit kailangan nating magtrabaho ng husto sa mga nilalang na ito sa araw? Si Chu Yunyao ng Human Alliance ay palaging iniiwasan ang mahalaga at hindi sinasadyang sagutin ang mga pagdududa. Siguro sila. Hindi mo ba alam? Tanong ni Siegfried. Posible, ngunit mayroon kaming masyadong maliit na impormasyon, kaya plano kong maghintay at tingnan ng ilang sandali, sabi ni Fafner. Napabuntong hininga si Siegfried, alam na, makatwiran, tama si Fafner. Kung ang dragon ay hindi para sa kanyang sarili, ito ay pupukse ng langit at lupa. Gayunpaman, alam din nito na ito ay naglalakad sa isang mahigpit na lubad, at medyo pabaya, ay maaaring hindi nakakaakit sa magkabilang dulo, sinisira ang lahat. Ang ika-6 na kaharian, ang pugad ng uod.
Isang malaking masa ng madilim na bagay ang nagpaikot-ikot sa kawalan. Ang isang mas malapit na pagtingin ay sapat na upang gawin ang lahat ng nabubuhay na nilalang na nasusuka at natatakot. Mayroong hindi mabilang na bilyon-bilyong Zerg, magkasalubong, magkakaugnay, at namimilipit. At sa loob ng hindi mabilang na Zerg packages na ito, ang isang matambok na babaeng insekto na kasing laki ng isang Titan ay ang ika-6 na Diablo, si Gretney. Ang hininga ng kadiliman. Napakatagal na. Naghintay ako ng napakatagal. Isang bitik ang lumitaw sa harap ni Gretna. Nakahinga si Gretney ng dark energy at napabuntong hininga na may kasamang emosyon. Ipinatawag nito ang hindi mabilang na mga inapo nito, naghihintay ng isang bagay na may pinakasolem na kagandahang loob ni Zerg. Hindi napigilan ni Gretna ang mga ghost beast na lumipad palabas dito, at hinayaan silang lemunin at lemunin ang Zerg, na nagiging mas maraming ghost beast. Sa wakas, mula sa madilim na bitik, gumapang palabas ang isang multo na may pulang dugo na umaagos sa buong katawan nito. Ang ghost beast ay halatang naiiba sa iba, na may isang pares ng lumubog na pulang mata na tila nagtataglay ng katalinuhan. Nanay Insect Gretney, matagal na. Sabi ng ghost beast. Lam, ang higanti ng dugo, ikaw ba yan? Sa wakas, dumating na ang araw na ito. Nanginginig sa excitement ang boses ni Gretney. Sabi ni Lord Caesar, hayaan mong makatulog ka sa mundo ng napakatagal, nagsumikap ka. Buhay ka, napakasaya ni Lord Caesar. Ako ay anak ni Lord Caesar. Bilang miyembro ng Protoss, ito ang aking karangalan. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.